Napuyo si Christina ng kanyang kaibigan na maging surrogate ng isang mayamang lalaki na si Mr. Steven Santana. Gwapo at sa unang pagkikita nila ay may kakaiba ng naramdaman ng dalaga para sa binata. Subalit, kung kailan naman nabuntis siya nito, saka naglaho na parang bula ang lalaki na tila nawala ng interes sa kanya. Lumipas ang maraming taon kung kailan naitaguyod niya ang mga anak, saka ito sumipot sa kanyang harapan at nais maging ama ng kanyang mga anak. "Sige pa, Christina! Umiri ka pa! Kaya mo yan!" Boses ng kumadronang si Aling Bining. Kasalukuyang nanganganak si Christina sa mga sandaling yon sa kanilang bahay dahil sa kawalan ng pera na ipambabayad nila sa ospital. Hindi maipinta ang mukha ni Christina na nakangwi ang labi. Pawisan at humihiyaw sa sakit habang hawak ang malaking tiyan. "Tina anak, kaya mo yan! Umiri ka pa! Sige na! Isipin mo wala tayong pera pambayad sa ospital. Kayanin mo mga anak dito sa bahay." Hawak ni Inay Lagring ang nanlalamig na kamay ni Christina at pinalalakas ang loob ng anak. Nakahiga ito sa papag na kawayan at ang kumadrona naman ay nasa tabi ni Christina at nakahawak sa malaking tiyan nito. Kaninang 2:00 pa ng madaling araw, sumakit ang tiyan ni Tina. Pero heto, 5:00 na ng umaga pero hindi pa nito nailuluwal ang sanggol na nasa kanyang sinapupunan. "Inay, hindi ko kaya. Masakit na masakit ang tiyan ko. Wala na akong lakas." Halos magdilim na ang paningin ni Tina dahil sa sakit ng kanyang nararamdaman. "Diyos ko naman, Tina. Ito na nga bang sinasabi ko eh. Kung sana pag-aaral mo nang inatupag mo at hindi pagbo-boyfriend, sana hindi nangyayari to sa atin ngayon." Sermon ng kanyang ina habang umiiyak. Hindi galit ang boses, kundi naawa at nag-aalala sa iisang anak na babae. Hindi na sumagot si Christina dahil wala siyang lakas. Mas nag-aalala siya sa kanyang kambal na nasa loob ng kanyang sinapupunan ngayon. Nangako siya sa mga anak na kahit mahirap ang buhay, hindi niya pababayaan ang mga ito. "Kaya na, Christina! Nakakapako na ang ulo! Ibuhos mo ng lakas mo! Iri na, Tina! Ngayon na!" Utos sa kanya ng kumadrona. Ang boses nito ay may puwersa na parabang kailangan niyang sundin. Mahigpit na humawak sa gilid ng papag ang babae at katulad nga ng sinabi ni Aling Bining ay umiri siya ng may puwersa at ubod ng lakas. Kaya naman, nailabas niya ang kanyang isang anak. Isang malakas na iyak ng sanggol ang kanyang sunod na narinig. Sa pakiramdam ay nagbigay muli ng kanyang nawalang lakas. "O Diyos ko! Salamat at ligtas ang baby!" Emosyonal na kinuha ng kanyang ina ang baby at kinarga ito. Ito na rin ang naglinis at nagbihis sa kanyang anak. Habang siya, nag-iipon na muli ng lakas dahil nagsisimula uli humilab ang kanyang tiyan. "May isa pa, Christina! Last na to! Nakakapako ng ulo! Gusto ko, katulad ng pag-iri mo kanina, buong lakas!" Tinuruan pa siya ni Aling Bining kung paano. Kahit nangihina, sinikap niyang ilabas ang huling baby na nasa loob ng kanyang tiyan. Hinang-hina na siya, bagaman nailabas niya ang isa pang anak. Lahat yata ng santo na tawag na ni Aling Bining para lang kahit papaano ay mailuwal niya ng ligtas ang kanyang anak. Umiiyak ang kanyang ina sa tuwa nang makita ang isa pang anak na isinampa sa kanyang tiyan, na kahit paano nakaraos siya sa kanyang panganganak, kahit na ang totoo ay hindi pa nagsisimula ang tunay niyang kalbaryo. Dahil ngayong nailuwal niya na ang kanyang mga anak, mas malaking responsibilidad ang kanyang haharapin. Pero hindi niya muna yun iisipin sa ngayon, kundi kailangan niyang maibalik ang kanyang lakas para makapagtrabaho. Kakanin kayo dyan! Isang buwan pa lang ang lumipas ay maririnig na ang matinis na boses ng dalagang ina sa kalsada na si Christina. Ito lamang ang tanging paraan upang makabayad siya sa kanilang mga utang, bukod sa kailangan ng panggatas ng kanyang mga anak. Hindi naman siya makalapit sa kanyang kuya Carlos kahit na nakakaluwang ito sa buhay dahil ibang ugali ng asawa nito. Manang-mana sa mata pobreng magulang. Kundi nga lang magandang lalaki ang kanyang kapatid, baka hindi ito magustuhan ng mga biyenan.
Mabuti na lang at maganda ang kanilang lahi, kaya cute ang anak ng kanyang kuya na mahal ng bata pobreng magulang ng napangasawa nito. Kaya naman kahit nakapangutang siya minsan sa tindahan panggatas, never siyang lumapit sa kapatid. "Hay Tinay, papili nga ako ng kakanin." Tawag sa kanya ni Dante. Dati niyang maliligaw noon bago siya lumuwas ng Maynila. Nagulat siya dahil mukhang may kaya na ito ngayon. Sa loob ng 1 taon nilang hindi pagkikita, tila ba napakalaki ng pinagbago nito. Nasa gate ang lalaki ng malaking bahay na dati ay kubo lang. Minsan, iba talaga magbiro ang tadhana. Ngumiti siya at lumapit sa lalaki. "Hindi kita nakilala. Ang laki ng pinagbago mo ah. Kumusta ka na?" Tanong niya. Titig na titig ito sa kanya. "Ito, maayos na ngayon. Sabi ko naman diba, magsisikap ako para sa'yo." Tatigilan siya sa seryosong boses nito. Naalala nga niya minsan yung sabihin sa kanya ni Dante. Pareho silang nagmula sa mahirap na pamilya. Pero hindi yun ang rason kung bakit hindi niya ito sinagot noon. Ayaw niya lang madistract sa kanyang pag-aaral sa Maynila. Lalo pa at tita niya lang ang magpapaaral sa kanya. Pero sadyang di siya pinalad dahil sa maliit na halaga na akala niya ay malaking tulong sa kanyang pag-aaral. Ay heto siya ngayon, nasadlak sa maling daan. Matapos bumili ni Dante ng kakanin, ay nagpaalam kaagad si Cristina. Lalo na at may babaeng umaabrisyete sa lalaki na ipinakilala sa kanyang girlfriend nito ngayon. Muli ay inilako niya ang kakanin hanggang sa naubos. Pagkatapos, tumuli na siya sa palengke at bumili ng lulutuing balot na kanyang ititinda mamayang gabi sa plaza. Maraming tumatambay doon madalas, kaya naman kahit papaano ay kumikita siya ng mahigit 1,000. 1 linggo na rin niyang ginagawa ito at malaking tulong yon para sa kanyang mga anak. "Best friend!" Pagdating sa bahay 3:00 ng hapon, nagulat siya nang mabungaran si Karen. Ang babaeng nagbuyo sa kanyang maging surrogate ng isang Steven Santana. Kaya heto, maaga siyang nabuntis at nagkaroon ng responsibilidad sa buhay. Hindi niya akalaing malaking pagkakamali ang pinasok niya. "Anong kailangan mo? Gusto mo ba makita kung gaano ako ngayon kamiserable dahil sa kasinungalingan mo?" "Nasa na yung Steven na yon? Sinungaling siya?" Inis at naiiyak niyang sabi kay Karen matapos niya itong hilahin sa labas para hindi sila marinig ng kanyang ina. "Bes naman, huwag ka nang magalit. O heto, tulong ko sa'yo. 20 milyan. Saka bes, may aalokong trabaho sa'yo sa Maynila. Naghahanap si Boss Ming na waitress. 10,000 ang sahod kada kinsenas at libre tirahan." Kinuha nito ang kanyang kamay at inilagay doon ang perang ibinigay sa kanya. Paraan nito iyon upang hindi na siya makatanggi pa. "Hindi na ako babalik sa Maynila, kaya umalis ka na." Inis niyang sabi kahit na alam niyang wala naman talagang kasalanan si Karen. Kahit naman pilitin pa siya ng babae noon maging surrogate, kung talagang ayaw niya, wala itong magagawa. Pero hindi niya ma-explain kung bakit pagkakita noon sa lalaking nagngangalang Steven, bigla na lang siyang hindi makatanggi sa alok nito. "Bes, kung mananatili ka dito sa probinsya, paano na lang yung mga anak mo? Kaya mo bang kitain ng 20 mil sa isang buwan dyan sa pagtitinda mo ng kakanin at balot? Puhunan pa lang, talo ka na. Doon sa Maynila, bukod sa sahod mo, makakakuha ka pa ng tips sa mga customer. Makakabili ka pa ng mga gamit ni baby, bukod sa gatas at diaper nila, no?" Pangiengganyo sa kanya ni Karen. "Umalis ka na, hindi ako luluwas ng Maynila. Hindi ko iiwan ang mga anak ko." Pinagtabuyan niya si Karen dahil mas lalong sumasama ang kanyang loob kapag nakikita ito. Naaalala niya ang magandang pangako sa kanya ni Steven. Pangakong napako. Sa gabing yun, 300 ang kinita ni Cristina sa pagbebenta ng balot at penoy. Problemado siyang napatulala habang nagbibilang at iniisip ang bibilhing gatas at diaper ng kambal. Kulang na kulang ang kanyang kinita. "Anak, nasabi ba sa'yo ni Karen ang sadya niya kanina?" Boses ng kanyang ina habang papalapit sa kanya. Napatingin siya rito. "Oo, inay. Ang kaso, paano ang kambal? Di kaya mahirapan kang alagaan sila? Kayo lang mag-isa dito."
may pag-aalala ang tono niya. Anak, mas mahirap kapag ganitong walang pera. Naawa ako sa mga apo ko. Wala naman akong magawa para tulungan kang kumita. Kaya kung pwede, pumayag ka na sa alok ni Karen na magtrabaho. Nanatili siyang nakatingin sa seryosong ina. Sigurado po ba kayo? Tanong niya. Anak, huwag mong alalahanin ang kambal mo at ako nang bahala sa kanilang mag-alaga. Sabi nito. Sa gabing yon, nakapagdesisyon siyang iwanan ng kanyang kambal sa ina at bumalik sa Maynila upang magtrabaho. Hindi nga naman kaya ang kakarampot niyang kinikita sa pagtitinda. Kulang pa sa pangkain nila. Kaya naman, kinabukasan, tinawagan niya si Karen upang tanggapin ang ino-offer nitong trabaho. Talaga best friend? As in payag ka? Excited ang boses ni Karen sa kabilang linya. Tumitili pa ito. Bumuntong hininga siya. Oo bes, wala akong pagpipilian. Kailangan pong kumayod para sa mga anak ko. Pwede na ba ako magsimula bukas? Alanganin niyang tanong sa kaibigan. Anytime friendship, pwede ka na mag-start. Kakausapin ko agad si Boss Ming. Basta sure ka nang luluwas ngayon ha. Ibibigay ko sa iyong address at dumiretso ka na dito. Sabi ni Karen sa kabilang linya. Buo na ang kanyang pasya nang umuo siya sa kanyang kaibigan. At habang nag-iimpake, nakadama siya nag-awa sa kanyang mga anak. Wala na nga itong ama, iiwan pa niya. Sorry mga anak, kailangan kong iwanan kayo para sa maganda niyong kinabukasan. Bulong niya sa dalawang anak matapos mag-impake. Umiiyak siyang binuhat isa-isa ang kambal at hinagkan. Napakahirap para sa kanyang iwan ng mga ito. Subalit kailangan. Balang araw, mauunawaan siya ng kanyang mga anak kung bakit kailangan niyang iwanan ang mga ito. Matapos mag-impake, ay nag-prepare na siya upang umalis. Hindi niya na nga sinili pang buli ang kanyang mga anak dahil mabigat para sa kanyang iwan ang mga ito. Inay, kayo na po ang bahala sa mga anak ko. Huwag niyo po silang pababayaan. Habang nagpapaalam sa kanyang ina, ay umiiyak siya. Anak, huwag mo nang alalahanin ang mga apo ko. Ako nang bahala sa kanila. Ang importante, maayos sa magiging trabaho mo doon. Mag-iingat ka palagi. Pigil sa pag-iyak ng kanyang ina. Nang tuluyan siyang umalis, saka pa naghabula ng kanyang mga luha. Hawak ang cellphone at tinititigan ng kanyang kambal sa larawan. Ilang sandali, tumawag ang kanyang kaibigan at sinabing nakausap na nito ang amo. Ipinasa na rin ni Karen ang address kung saan siya tutuloy. Hangad niya ngayon na mapabuti siya sa kanyang trabaho at kahit papaano ay matustusan ang mga pangangailangan ng kanyang kambal. Pagbaba niya ng terminal galing probinsya, sumakay siya ng taxi patungong Quezon City, kung saan nagtrabahong nag-iintay sa kanya. Best friend, dito! Pagbaba niya pa lang ng taxi, ay kumakaway ang kanyang kaibigan sa bukana ng gate. Hindi niya na kailangan pang siguraduhin kung tama ba ang address dahil naroon na si Karen. Tinakpo siyang niyakap nito. 6 na oras din siyang nagbiyahe bago narating ang ibinigay nitong address. Karen, kaninong bahay to? Tanong niya habang papasok sila sa malaking bahay. Kay Boss Ming, libre na dito lahat best friend, kaya wala kang poproblemahin. Mamayang gabi pang pasok natin, so ngayon mag-beauty rest ka muna. Masayang sabi nito. Ipinakilala siya sa ibang katrabahong naroon na sina Joanne, Tere at Pia. Lahat ng mga ito ay mababait. Sa pagkakaalam niya, waitress din ang trabaho ni Karen. Sila yung tipong on-call waitress na pwedeng hiramin kung saan restaurant available. Pwedeng bar or club. Pero dahil may 3 bar at restaurant si Boss Ming, ayon sa kwento ni Karen, kaya naman hindi siya mababakante at kikita siya gabi-gabi, bagay na ipinagpasalamat niya. Dahil nga, pera ang rason kung bakit siya nandito at iniwan ang kanyang mga anak. 3 oras lamang siyang nakaidlip dahil iniisip niya ang kanyang kambal. At pagbangon, kailangan na nilang maligo, magbihis at may susundo sa kanilang sasakyan. Pagdating nila sa resto bar, doon niya nakilala ang tinatawag na Boss Meng ni Karen. Malaking tao, puno ng tattoo ang braso at may malaking hikaw sa balikat.
Puno ng kumikinang na alahas ang katawan, pati ipin nito, may ginto. Hindi mo pagsisisihan ang pagtanggap mo sa trabahong ito, Christina. May ngiting sumilay sa mga labi nitong sinuyod siya ng tingin pababa. Maiksi ang suot niya, labas ang kanyang hita, baging ang bukana ng kanyang dibdib, dahil code dress ang tawag doon. Bagaman di sanay, ay kailangan niyang sundin dahil trabaho ang kailangan niya para sa kanyang mga anak. Pasalamat na lang siya at pumasa sa standards ng kanyang boss dahil may qualification niya raw ito pagdating sa aplikante. Si Boss Meng ang nag-assign sa kanya sa isang bar na pagmamay-ari mismo nito kasama si Pia. Si Karen naman, Tere at si Joanne ay sa isa pang bar na pagmamay-ari din ng kaibigan ni Boss Meng na assigned. Huwag kang kabahan, sabi sa kanya ni Pia habang papasok na silang dalawa. Sinalubong kaagad sila ng isang bakla. Manager daw ito sa bar. Ikaw ba ang bagong waitress na pinadala ni Boss Meng? Tanong sa kanya ng matari na boses. Ako nga. Halika, sumunod ka sa akin. Pia, mag-start ka na mag-serve. Alam mo na gagawin mo. Baling nito sa kanyang kasama. Ngumiti ang babae bago nagpaalam sa kanya. Pagkaalis ni Pia, tiningnan siya ng manager bago sinenya sana sumunod dito at ituturo sa kanya kung anong dapat niyang gawin. Siguro kaya siya kinakabahan dahil first time niya at hindi siya komportable sa lugar na maraming tao. Dasal niyang gabayan siya ng may kapal sa kanyang trabaho. Nasaan ako? Bulong ni Steven ang idilat ang kanyang mga mata. Hinilot-hilot nito ang tila masakit na sentido. Doon ay nakapanyang may benda siya sa kanyang ulo. Pagtataka ang kanyang naramdaman at agad inilibot ang kanyang paningin sa di pamilyar na silid. Kawayan ang dingding, ni walang kahit na anumang gamit maliban sa nag-iisang multi-box na lagayan ata ng damit. Maipilig niya ang kanyang ulo dahil mahilo-hilo pa siya ng pilit bumangon. Nakita niyang kahit ang mga binti at braso ay may mga galos. Pilit inisip ni Steven kung nasaan siya at kung paano napadpad sa lugar na iyon. Nang makabawi sa pagkahilo ay dahan-dahan siyang tumayo. Humakbang palapit sa kurtinang pinto at hinawi iyon. Dahil dito, tumambad sa kanyang harapan ng maayos na sala. Matagal na inilibot ang kanyang paningin na pilit kinikilala ang lugar. Pagkuway, dahan-dahan siyang lumabas ng pinto at tumambad sa kanyang paningin ang malawak na dalampasigan sa di kalayuan. Kahit ang mga nakikita sa labas ay hindi pa rin pamilyar sa kanya. Nasaan nga ba siya? Kuya, gising ka na? Isang batang babae na sa tansya niya, 7 taong gulang ang lumitaw sa kanyang harapan na di niya alam kung saan ito nagmula. Ate Felicity, gising na si kuya! Sigaw ng bata. Maya-maya, isang babae ang lumapit sa kanila mula sa likod ng bahay. May suot na mahabang palda na tineternohan ng makalumang blusa. Nanlaki ang mga mata nito pagkakita sa kanya. Nakalaunan ay ngumiti sa kanya. Kahit ang dalawang ito ay hindi pamilyar sa kanya. Salamat naman at gising ka na. Inilalayan kaagad siya ng babae na umupo sa isang silya na malapit sa kanila. Inutusan din ito ang batang babae na kumuha ng tubig sa loob ng bahay. Labis niyang ipinagtataka kung bakit nalang ganoon kabait ang dalawa sa kanya. Halos kauupo niya lang nang lumapit ang bata sa kanila, bitbit ang isang basong tubig. Saka siya nakadama ng matinding uhaw na kinulang pa ang isang baso. Ako nga pala kuya si Emily. Nagpakilala kaagad sa kanya ang bata. At ito naman po ang ate ko, si Ate Felicity. Sumulyap siya sa babae. Salamat sa inyong dalawa. Pero paano ako napadpad dito? Curious niyang tanong sa magkapatid. Nagkatinginan ito. Kuya, nakita ka namin ni Ate Felicity sa gilid ng dalampasigan. 3 araw nang nakakalipas. May malaking sugat po sa ulo mo, kaya nga nilagyan ka namin ng benda. Kwento ni Emily sa kanya. Kinapa niya ang kanyang ulo. Bago napatulala, iniisip ni Steven kung paano siya napadpad sa dalampasigan. Subalit, nanatiling blanko sa kanya ang lahat. Ilang sandali pa,
Napahawak siya sa kanyang sentido bigla kasing sumigid ang matinding kirot. Okay ka lang ba? Nag-aalalang dinaluhong siya ng magkapatid at inilalayan papasok sa loob ng bahay, pabalik sa kinahihigiang silid. Wala akong maalala. Ano nangyayari? Sandali, kumalma ka. Anong ibig mong sabihin wala kang maalala? Tanong sa kanya ni Felicity. Pigil siya sa kabilang braso. Umiling siya bilang sagot. Habang pilit inaalala ang lahat, mas lalong sumigid ang kirot sa kanyang sentido. Pilit niyang inaalala ang lahat, pero sumigid ang matinding sakit ng kanyang ulo. Naawa ang magkapatid na Felicity at Emily sa kasinabi ng mga ito na hayaan na muna niyang gumaling ang kanyang mga galos at manatili sa lugar nito. Baka sakaling kapag naging okay na siya at bumalik na rin ang kanyang alaala. 2 araw ang lumipas na natiling walang naalala si Steven. Ang kanyang mga galos ay unti-unti naghihilom, maging ang kanyang sugat sa ulo. Isang araw, dinala ito ni Felicity sa karatig bayan upang ipagamot. Kaya napag-alaman nilang nagkaroon ng temporary amnesia ang lalaki. Hindi naging madali para kay Steven na tanggaping wala itong maalala, subalit anong magagawa niya? Halos araw-araw siyang nagmukmok sa isla at tinatanaw ang karagatan na tila ba sa dako roon ay naroon ang kasagutan sa kanyang mga katanungan. Nandito ka lang pala, kanina pa kita hinahanap. Boses ni Felicity mula sa likuran ni Steven. Nagaagaw ang dilim at liwanag habang pinagmamasdan ni Steven ang magandang kalangitan. Nilingon niya ito. Hanggang ngayon, wala pa rin akong maalala. Malungkot si Steven. Tumabi sa kanya ang babae. Nagpunta ako kanina sa barangay at nagtanong kung may naghahanap ba sa iyong kamag-anakan. Nakadama ng pag-asa si Steven sa narinig. Umaasa siyang naghahanap sa kanya o makapagtuturo kung sino siya. Pero walang naghahanap sa'yo. Nanlumo si Steven at tumingin na muli sa magandang kalangitan. Pero alam mo, hindi ka dapat malungkot at mawala ng pag-asa. Pansamantala kami ni Emily ang pamilya mo ngayon. At pansamantala, tatawagin kitang Aldrin. Ano, payag ka ba? Nakangiti ang dalaga na tumingin kay Steven. Aldrin? Usal ng lalaki. Nabasa ni Steven ang saya at nagniningning nitong mga mata nang banggitin niya ang pangalang yon. Kung wala nga naman siyang pagkakakilanlan, marahan siyang tumango na ang ibig sabihin ay pumapayag siya sa kagustuhan nito. Simula noon ay Aldrin na siyang tawagin ni Felicity pero si Emily na natiling kuya. Napag-alaman niya na ang nagmamay-ari ng pangalang yon ay ang ex-boyfriend ni Felicity na nag-iwan sa dalaga halos 2 taon na ang nakakalipas. May pagtutol siyang naramdaman dahil natatakot siyang dumating ang araw na mahulog ang loob sa kanya ng babae dahil sa pangalan na yon. Pero imposible. Si Emily ang nagsabi sa kanya na mahal nito ang dating kasintahan. Kaya siya na ang kusang lumalayo sa dalaga. Upang magkapera at makatulong sa magkapatid, ay sumasama siyang manghuli ng isda sa mga taga-isla. Ayaw naman niyang maging pabigat na lang sa magkapatid. Bagay na ikinatuwa ng dalaga. Pagdating niya galing sa laot, si Emily at Felicity na ang bahalang magtinda sa bayan ng kanyang mga huli. Kaya simula noon, nagkapera. At napagdesisyonan niyang magtungo sa Maynila kapag makaipon ng pera. Aalis ka? React ni Felicity na magpaalam siya sa dalaga isang gabi. Dama niyang nabasag ang malamig nitong boses. Lumamlam ang mga mata at nabalot ng kalungkutan. Halos 2 buwan na siya rito sa isla mula nang sagipin siya ng magkapatid. At nakaipon na rin siya ng perang magagamit niya sa pakikipagsapalaran sa Maynila. Felicity, wala ditong kapalaran ko. Baka sa Maynila ko matagpuan ang mga sagot sa katanungan ko. Tugon niya. Tinitigan siya nito. Aldrin, sa looban ng 2 buwan nating pagsasama, wala kang naramdaman sa akin? Marahan siyang nilapitan ng babae at dinama ang magkabila niyang pisngi. Nagulat siya sa naging reaksyon ni Felicity. May mga pagkakataong nahuhuli niya itong nakatitig sa kanya, pero hindi niya iyon binibigyan ng masamang kahulugan. Mabait si Felicity. Yun ang kanyang nasa isipan. Felicity, hindi ako si Aldrin. Aniya at tinanggal ang palad nito.
Alam ko, pero mahal kita maging sino ka man or ano pa man ang meron sa nakaraan mo. Tanggapin mo lang ako kahit ano ibibigay. Hindi niya na pinatapos pa si Felicity sa ano pa mang sasabihin ito. Hindi kita mahal, Felicity. Patawad, may amnesia ako at hindi ko alam kung may asawa ba akong naiwan sa pinagmulan ko. Kaya sorry. Wika niya. Niyakap siya nito. Kung ganon, bago ka umalis, hayaan mong ipadamo ko sa iyo ang pagmamahal ko at babaunin ko yun sa aking alaala kahit na wala ka na. Pagkasabi nun, ay pinagdikit nito ang labi nilang dalawa na di niya inaasahang gagawin ito. Ano balita? Natagpuan na bang patay na katawan ni Steven? Tanong ni Matilda sa kausap nito sa kabilang linya. Palakad-lakad ang babae sa malawak na sala ng mansyon ng mga Santana. Di mapakali ang babae. Ilang araw nang hinahanap ang bangkay ni Steven, pero hanggang ngayon, hindi pa natatagpuan. At hindi siya mapapalagay hanggat hindi nasisigurong wala na nga ang lalaki. Ilang araw na noon na nakalipas, matapos ipag-utos ng madrasta ni Steven na ipapatay ang lalaki. Si Matilda ay pangalawang asawa ng ama ni Steven. Ngunit wala pang isang taon ay pumanaw na ang ama nito. At ang nais ni Matilda na mag-manage ng negosyo at magmana sa lahat ng kayamanan ng mga Santana ay ang nag-iisa nitong anak sa una na si Matias. Kaya ipinapatay ni Matilda si Steven nang mapag-alaman na kumuha ang lalaki ng surrogate upang merong tagapagmana na kayamanang Santana. Madam, hanggang ngayon hindi pa rin natatagpuan ang bangkay ni Steven. Maaaring inanod sa malayong lugar o di kaya kinain na ng mga pating. Paliwanag ng tauhan ni Matilda na si Abner sa kabilang linya. Ayoko na mga haka-haka lang, Abner. Ang gusto ko, siguraduhin ninyong patay ng lalaking yon. At hindi na makakabalik pa. Naiintindihan mo? Sumisigaw ang babae. Sige ho, ma'am. Halugugin po namin ang lahat ng kalapit na isla na pinagtapunan namin kay Steven. Sagot naman ni Abner. Marahas na bumuntong hininga si Matilda dahil sa nararamdamang tensyon. Hindi siya mapapanatag hanggat hindi nakikita mismo ng kanyang mga mata ang bangkay ni Steven. Upang sa gayon ay mailipat niya na lahat ng kayamanan ng mga Santana sa kanyang anak. Sayang naman ang kanyang mga pinaghirapan kung mauuwi lang ito lahat sa wala. Matagal niya na itong plano, kaya naman sisiguraduhin niyang magtatagumpay siya. Pangalawang buwan ng paghahanap ay hindi pa rin lumitaw ang bangkay ni Steven. Ang mga tauhan naman ni Matilda ay nagsimula ng maghanap sa kalapit na isla. Sa araw na yon ay tuluyan ang gumaling ang mga sugat ni Steven, ngunit nanatili itong walang maalala. Ate! May mga lalaki naghaharap kay Kuya Aldrin sa barangay. 4 na lalaki, may mga dalang baril. Nakakatakot sila. Pagbabalita ni Emily habang humahangos. Mabilis na hinila ni Felicity si Emily. Masasama silang tao, Emily. Maaaring ang mga lalaki yun ang dahilan kung bakit sugatan at walang maalala si Aldrin. Kaya wala kang pagsasabihan na nasa atin ang lalaking hinahanap nila. Naiintindihan mo ba? Nalilisik ang mga bata ni Felicity upang sundin ang kapatid. Isa sa mga rason ni Felicity ay upang hindi makabalik sa pinanggalingan nito ang lalaki. Dito na ito tatanda sa isla at ang nais niya ay makasama ito habang buhay. Bubuo sila ng pamilya. Mamuhay ng masaya kasama ng kanilang magiging anak. Oo ate, hindi ko po sasabihin sa kanila. Nakadabandi ng takot si Emily na may masamang mangyari sa kinilala na ring kapatid at napalapit na sa kanila. Habang si Steven naman ay gumawa ng paraan upang magkapera dahil may plano siyang umalis sa isla. Pakiramdam niya, dito ang kanyang kapalaran. Kinagabihan, nagpaalam na siya kay Felicity. Ngunit nagulat siya sa sinabi nitong maging sa kilos ng babae. Inamin nitong mahal siya. Matapos siyang hagkanay, naitulak niya ang babae. Sinabi niyang hindi ito mahal at kahit kailan, hindi niya ito mamahalin hanggat hindi niya nasisiguro kung sino siyang talaga. Labis na nasaktan si Felicity na makita kinabukasan na wala nang bakas sa loob ng kwarto ni Aldrin. Umiyak ang babae dahil sa pangalawang pagkakataon ay nagmahal siya at iniwan. Ate, kalimutan mo na si Kuya Aldrin. Tanggapin mo nang hindi kayong para sa isa't isa.
Awang-awa si Emily sa kapatid na niyakap. Malungkot si Felicity na tumingin sa kapatid. Luluwas tayo sa Maynila, Emily. Susundan natin ang Kuya Aldrin mo. Ate, iiwan natin ang isla? Maganda sa Maynila, Emily. Doon maghahanap ako ng trabaho. Doon mo ipagpapatuloy ang pag-aaral mo. Alam kong magugustuhan mo doon, okay? Hindi yun ang gusto ni Emily para sa kanyang ate. Pero sa nakikita niyang, tanging si Kuya Aldrin niya lang ang muling nagbigay ng kaligayahan sa kanyang kapatid. Ngayon niya lang uli itong nakitang maging masaya, ngunit ang kaligayahan ito ay natuldukan dahil kahit anong gawin ng kapatid ay hindi ito minahal ng gustong lalaki. Sa gitna ng dagat habang patuwid patungo sa pantalan si Steven, ay may hubarang na malaking bangka sa sinasakyan nito. Ano nangyayari? Naalarma si Steven ang halos banggain ang kanilang sinasakyan. Sa gulat ni Steven, ay pinaputukan sila ng mga armadong kalalakihan sa kabilang bangka. Nagkagulo bigla sa loob. Ang iba ay kanya-kanyang takas upang makaligtas. Atensyon! Walang masasaktan sa inyo kung susunod kayo sa kagustuhan namin. May kailangan lamang kami. Ang lumaban sa inyo ay isa-isa naming papatayin. Boses lalaki sa kabilang bangka na may hawak na megaphone. Nahintatakutan ng lahat habang si Steven naghihintay sa mga mangyayari. Kabado at taga-alala sa ibang pasahero sa di alam na mangyayari sa kanila. Ang iba nga ay nag-iiyakan. May mga taong lumapit sa kanilang bangka at kinuha ang ilang kadalagahan. Ikaw, sumama ka sa amin. Baling sa kanya ng isang lalaking may bitbit na mahabang baril. Gusto niyang pumalag, subalit anong laban niya? Lahat ng nagpupumiglas sa mga ito ay binabaril. Kailangan nilang sumunod dahil walang awa ang mga ito sa mga tao. Matagumpay na dala matapos itali ang mga kamay. Ilang kababaihan ang kasama niya. Lahat sila pinatulog at hindi alam kung saan dadalhin. Basta nang magkamalay si Steven, nasa loob sila ng kwarto. Brad, gising! Dama ni Steven ang marahang pagsipa sa kanyang tagiliran na ikinamulat ng kanyang mga mata. Kanina pa siya gising at pinakikiramdaman ang nangyari sa paligid. Tatakas tayo. Muli ay wika nito. Madilim ang paligid ng kwarto na tanging maliit na liwanag mula sa labas ang tumatanglaw sa loob. Di tayo makakatakas. Napapaligiran tayo ng mga bantay. Ang tanong, ano gagawin natin, bakit tayo kinidnap? Pilit tinatanggal ni Steven ang kanyang mga tali sa kamay. Brod, ibinibenta nila sa matatandang babae ang dinadala nila dito sa kasa. At yung hindi nabibili, pinagsasayaw nila. Nahihintatakutan ang boses ng kasing edad niya lang din na lalaki. Sa narinig ay nalaki ang kanyang mga mata. Umabot ng isang linggong, maayos naman ang trabaho ni Christina sa bar bilang waitress. Katulad ng ilan, sinasanay niya na ang kanyang sarili sa bagong mundong ginagalawan. Sa totoo lang, mas malaki ang kinikita niya sa bar kapag dito siya na-assign kesa sa restaurant. Hindi niya lang talaga maiwasan maka-encounter ng ibang mga bastos na customer. Binabaliwala na lang niya lahat ng mga yon. Bas iniisip niya ang kanyang mga anak na nasa malayo. Hindi naman siya dito magtatagal kapag nakaipon ng pampuhunan. Uuwi na siya sa kanila at magpapatayo na lang ng tindahan para hindi niya na maiwan ang kanyang mga anak. Christina, sa VIP room, isang bucket ng beer. Dinig niyang sabi sa kanya ni Joanna. Sa mga oras na yon, ay na-assign sila sa isang club kung saan may mga kumadron ang naglalagi rito. Sa stage, may makikitang magandang lalaking nagsasayaw, habang ang may mga edad na babae ay pinauulanan ng pera ang lalaking nasa stage. Hindi ito yung unang pagkakataon na na-assign siya sa lugar na yon, kaya hindi na bago sa kanyang paningin ang kanyang mga nakikita sa paligid. Katunayan ay, pangatlong beses na yon, bakla ang may-ari ng club. Kaibigan ni Boss Meng. Dito siya kumita noon ng 5,000 tip ng isang gabi lang. Kaya nga, naipadala niya kaagad iyon sa kanyang ina kinabukasan lang. Okay, tugon niya. Dala ang isang bucket ng beer na tinungo ang VIP room na binanggit ni Joanna. Bumuntong hininga pa siya bago kumatok. Tuwing magdadala kasi siya ng beer sa isang VIP room, tila ba isang kalbaryo yon para sa kanya. Heto nga, at kinakabahan na siya. Isang matandang babae ang nagbukas ng pintuan na sa tansya ni Christina ay nasa 60 years old na ito. Base na rin sa nakikita niyang kulubot sa mukha nito, pero
Mahahalatang maganda si Lola. Maputi, makinis. Kaso nga lang, talagang kulubot na ang mga balat. Pero dahil nasa ganoong lugar ang matanda, ay alam niyang naghahanap pa ito ng aliw. Hindi na siya nagulat. Ang mga mapeperang katulad nito ay talagang kaligayahan na lang ang hanap. At may mga kabataang pumapatol pa rin sa mga ito dahil sa pera. Nginitian siya ng ginang at pinatuloy sa silid na yon upang mapadda ang dalaga pagkakita sa lalaking kasama ng matanda. Steven? Bulong ng utak ni Christina na hindi niya inaasahang makikita ang ama ng kanyang kambal sa ganoong lugar. Tila ba namamalikmata lamang siya. Anong ginagawa nito sa club? Ganong napakayaman naman ng lalaki. Bago siya pumayag na maging surrogate nito, ilang beses niya nang na-meet ang lalaki at pinag-usapan nilang dalawa ang pagbuo ng bata. Iha, ilagay mo na lang dito ang alak. Utos sa kanya ng matandang babae. Nanginginig ang kanyang kalamnan sa di niya inaasahang masasaksihan. Hindi siya maaaring magkamali. Bakit si Steven ang naroon sa dami ng lalaki? Hindi sinasadya, napatingin sa gawin niya ang lalaki. Sumulyap ito sa kanya at sumenyas. Bis, tulungan mo ko. May itinurok sa akin drugs. Tulungan mo ko. Bulong nitong hinang-hina ang boses at namumungay ang mga mata. Sa kanya lang napansin ang kakaibang aura ng lalaki na parang may hindi nga magandang nangyayari dito. Pinagpapawisan ito. Ramdam niya ang nagliliyab na init ng katawan mula sa lalaki nang hawakan ng kanyang kamay. Pero bakit parang hindi siya kilala ng lalaki? Di kaya nagkamali lamang siya? Pero bakit ganoon? Malakas ang loob niyang si Steven ang lalaking yon. Hindi siya nagpahalata sa matandang naroon nang buksan niya ang bote ng beer at lagyan ng pampatulog. Hindi siya nawawalan sa kanyang bulsa, maging sleeping spray, lalo na kapag may mga masamang loob na nais siyang pagtangkaan. Salamat, Iha. Pwede ka nang lumabas. Ngumiti sa kanya ang ginag bago itinuro ang pinto. Sumulyap sa kanya ang lalaki. Salamat. Halos pabulong. Hindi niya ito pinansin bago lumabas uli at baka mahalata sila ng matanda. Nakakapagtaka lang na hindi sila naririnig nito. Maaaring mahina ang pandinig ng may edad na babae. Nagawa pa niyang lumingon bago tuluyang lumabas sa kwartong yon at nalaki ang kanyang mga mata. Ang matandang babae nakayakap kay Steven. Pilit gustong halikan ng lalaki. At iwas na iwas naman ito. Hindi sinasadyang napabalik siya sa dalawa. Hindi niya alam kung ano nagtulak sa kanya upang i-spray sa mukha ng matanda ang gamot pampatulog, kaya di nagtagal nabuwal ang babae. Napasulyap naman sa kanya si Steven, or kung kamukha lang nito iyon. Hindi niya alam, hindi siya sigurado. Dagling napatingin sa kanya ang lalaki. Salamat, anong pangalan mo? Nagawa pang itanong sa kanya ng lalaki, matapos siyang kabigin at isiksik nito sa katawan nito. Alam niyang tumatalab na sa lalaki ang gamot, kaya mabilis niya itong dinala sa banyo at itinapat sa shower. Hindi ako sigurado sa gagawin ko, pero baka sakaling mawalang itinurok sa iyong gamot. Pagkatapos, pwede umalis ka na dito. Hindi mo alam ang ginagawa mo sa lugar na to. Concerned ang boses niya, pero imbis na makinig ito sa kanya, ay hinawakan siya nito sa leeg at sinunggaba ng halik ang kanyang labi. Nandilat ang mga mata ni Christina nang isandal siya nito sa pader bago binuksan ang shower. Pilit siyang kumawala sa lalaki bago malakas na sampal ang iginawad niya sa mukha nito. Alam niyang nagawa lamang nito iyon dahil sa di mapigilang init na nararamdaman. Sa ginawa niya, tila nagising ito sa mahimbing na pagkakatulog bago ito napatitig sa kanya. Halatang nahimasmasan. I'm sorry, hindi ko lang mapigilan ang sarili ko. Lumabas ka na. Ako nang bahala dito. Salamat sa tulong mo. Wika ng lalaki. Saka siya mabilis na umalis sa kwartong yon. Naipilig pa niyang kanyang ulo dahil kahit anong boses ay tila ba pamilyar sa kanya. Matapos magbihis ni Steven, madali niyang kinuha ang lahat ng pera sa wallet ng matanda. Kailangan niya yon para tumakas sa lugar na kinasadlakan niya. Palingon-lingon si Steven paglabas ng kwarto at hinahanap niya ang babaeng nagsagip sa kanya kanina at isasama niya ito sa kanyang pagtakas. Hindi maganda ang lugar na iyon para sa babae. Lalo na at napakaganda nito. Nag-aalala siyang pati katawan nito
pagkakitaan ng mga masasamaang loob na nagmamay-ari ng club na yon. Hindi naman siya nabigo dahil abala ito sa pag-serve ng mga alak. Pataman niya itong pinagmasdan sa malayo habang nag-aantay ng tamang pagkakataong makalapit. Hindi niya magawang ikurap ang mga batang nakatitig dito. Waribay, may kakaiba sa babaeng ito at nais pa niyang makilala. "Miss, halika nga rito. Umupo ka sa tabi ko." Isang boses lalaki sa kabilang mesa ang umagaw ng pansin niya. Sa ingay ng paligid at sa pagiging abala ng dalaga, ay hindi na nito halos napansing may tumawag dito. Nagulat na lamang ang babae nang may umabulot sa kamay nito, kaya napaupo ang babae sa kandungan ng matabang lalaki. "Bastos!" Reak nito at malakas na sinampal ang lalaki. Nagtawanan ng mga kainuman nito at ang iba naghiyawan pa. Nang akmang hahawakan na muli ng lasing na lalaki ang dalaga, hindi na nakatiis si Steven at mabilis na lumapit sa mga ito. Pigil niya ang malaking braso ng lalaking akmang hahawakan ng dalaga. "Boss, balato niyo na sa akin to." Nakikiusap niyang sabi na agad kinabig sa bewang ang dalaga. Nalaki naman ang mga mata nito pagkakita sa kanya. "Anong ginagawa mo dito?" Pabulong na tanong sa kanya nito. Tumayo naman ang malaking tao at akma sana siyang kokwelyuhan nang may isang humarang dito. "Boss, hindi niyo ba kilala yung taong binabangga niyo? Steven Santana." Pabulong ng lalaki pero hindi naman yun umabot sa pandinig ng dalawa. Natigilan ng matabang lalaki pagkarinig sa makapangyarihang pangalan. Kaya naman, walang nais na sumagupa rito. "Boss, pasensya na po. Sige po, sa inyo na yung babae." Sabi pa ng lalaking pumigil kanina sa mataba at nginitian pa sina Steven at Christina. Nagtataka man ng dalaga ay labis na lang niya iyong ipinagpasalamat dahil napigil lang akala niyang dalang gulo ng di kilalang lalaki. "Salamat." Bahagyang lumayo si Christina sa lalaking nakadikit pa rin sa kanya kahit na wala ng banta ang buhay niya. "Ano pang ginagawa mo dito? Mamaya gising na yung matrona at hahanapin ka. Kailangan mo nang umalis dito." Ani Christina sa lalaki ng balingan nito. Mabilis siyang dinala nito sa pinakasulok ng club kung saan malayo sa karamihan. "Hawak ako ng sindikato. Kabatayan kong kapalit kung tatakas ako. Pero kailangan kitang isama. Dahil delikadong lugar na to para sa magandang tulad mo." Walang gatol na saad ng lalaki na ikinalaki ng mga mata ni Christina. "Kung ganon, hindi mo kagustuhan kaninang sumama sa matandang yon?" Tanong ng dalaga sa lalaki. Umiling ito. "Ako si Aldrin, hindi ko tunay na pangalan. Mahabang storya kung isasalaysay ko sa'yo kung paano, pero pwede ba akong humingi ng pabor sa'yo?" May pakiusap ang boses ni Steven. Buong kuryosidad na tiningnan niya ito. Mas curious siya kung bakit Aldrin ang pangalan nito at hindi Steven. Umaasa ba talaga siyang ito ang ama ng kanyang mga anak? Imposible. Hindi nga siya nito kilala. "Sige, anong pabor?" Tanong niya. Subalit sa halip na sumagot ang lalaki, ay mabilis siya nitong ikinubli sa madilim na sulok at pinagdikit ang mukha nila. "Nandito mga tauhan ni Bernardo. Halikan mo ko." Bulong nito at nalalanghap niya ang mainit na hininga ng lalaki. "Anong sabi mo? Sinong Bernardo?" Hirit nitong tanong. "Gawin mo na, please." "Paano kung ayaw ko? Ano ka, siniswerte?" Hindi niya na naituloy ang sasabihin nang kuyumusin siya nito ng halik sa labi. Nakakadalawa na ang hinayupak na to sa kanya at gusto sana niya itong tuhurin ng may marinig siyang mga yabag palapit sa kanila. Mas lalo siyang isiniksik sa katawan ng mabangong lalaki at ang nakakawindang, itinaas pa nito ang isa niyang binti at halos buhati na siya nito. Napalinok siya nang maramdaman kung gaano ito nag-e-enjoy sa paghalik sa kanya. Huminto pa sa kanila ang grupo at ilang segundong pinagmasdan ang ginagawa nila bago umalis sa mga yon. Kaya naman, halos mapugto ang kanyang paghinga. Konting-konti na lang, madadarang na siya sa matamis nitong halik. "Wala na sila. Salamat." Ibinaba nito ang isang hita niya at bahagya ng lumayo sa kanya. Pero nangangatal pa rin ang katawan niya sa eksena nila kanina. Wala siyang imik na dahan-dahang tumalikod upang iwanan ito. "Sandali!" Pigil nito sa kanya.
naninigas pa rin siyang hindi pa nakaka-recover sa halik nito. Ano na naman? Irita niyang tanong. Hihintayin kita mamaya hanggang sa paglabas mo sa trabaho. Pagkatapos, sasama ka sa akin at hindi ka nababalik pa rito. Utos yon, hindi pa kiusap. Hindi nito alam ang sinasabi, kaya inikutan na lang niya ito ng mga mata at nagkibit balikat bago tumalikod. Napasandal siya sa pinto ng dressing room pagpasok niya. Dahil dito siya dumiretso pagkagaling sa labas. Ilang minuto din niyang kinakalma ang nanginginig na sarili. Damang-dama pa kasi niya sa labi ang halik ng estrangherong lalaki. Hindi sinasadyang napahawak siya sa mga labi. Kailan ba ang huling kiss niya? Actually, noong may namagitan sa kanila ng ama ng kanyang kambal at pagkatapos noon, hindi na siya nagka-interes sa kahit na sinong lalaki. Kalaunan ay napaigtad siya nang bumukas ang pinto at si Joanna ang bumungad sa kanya. Nandito ka lang pala. Ang daming customer sa baba. Nga pala, napansin ko kanina may nagtanggol sa'yo dun sa bastos na lalaki. Uy, may admirer siya. Ang gwapo pa. Ang ganda ng tindig. Ano, magpapa-take out ka na ba niyan? Interesanteng tanong nito. Palibhasa, wala itong alam na trabahador din ng lalaking yon tulad nila. Akala siguro, customer. Pero sa sinabi ni Joanna, nagkaroon siya ng idea kung paano makakaalis sa club. Tama, magpapa-take out siya. Ang kaso, mahal ang take out. Imposibleng afford yon ng lalaki. Ang mga katulad nitong nagpapabayad lang ng serbisyo sa mga matatanda, ay halatang butas ang bulsa. Hindi ko siya kilala. Babalik na ako sa trabaho. Sabi niya na lang at lumabas na ng dressing room pagkatapos mag-retouch. Habang inaabangan ni Steven na lumabas ang babae sa trabaho, namataan na ito ng tauhan ni Bernardo, ang lalaking may hawak sa kanila. Naramdaman na lang ni Steven ang karayom na tumurak sa kanyang likuran na ikinawalang maling ng lalaki. Agad itong binuhat ng tauhan ni Bernardo at ibinalik sa kasa. Samantala si Christina paglabas sa trabaho, hinanap ng kanyang mga mata ang nakilalang si Aldrin kanina. Naakala niya si Steven na ama ng kanyang kambal, pero nabigo siyang makita ang lalaki. Sinungaling. Bulong na lang ni Tina dahil wala namang Aldrin na magtataka sa kanya sa lugar na yon. Pero sa bagay, hindi siya pwedeng umalis sa trabaho dahil wala pa siyang ganong kalaking ipon. Kailangan niyang kumayod para sa kanyang mga anak. Napabuntong hininga na lang siya at kagyat na tinanggal ang lungkot na bumalot sa puso niya. Christina, tara na! Sino bang inaantay mo? Tanong sa kanya ni Joanna. Saktong palapit ito sa kanya. Wala. Pilit niyang itinago ang pagkadismayang naramdaman sa mga sandaling yon. Aminin, inaantay mo yung admirer mo, no? Alam mo, huwag ka nang malungkot. Makikita mo naman siya mamayang gabi uli, okay? Pinasaya nito ang boses bago siya hinatak papasok sa sasakyang sumusundo sa kanila upang ihatid sa bahay na tinitirahan. Pagdating sa kanilang kwarto, tinawagan niya kaagad ang kanyang ina upang makausap at makita ang kanyang mga anak. Sapat na kasi ang kambal upang mawala ang nararamdamang bigat ng kanyang kalooban. Naku anak, mabuti at napatawag ka. Ayan, tingnan mo at naglalaro ang dalawa. Nakangiti ang kanyang ina na itinapat ang cellphone sa kambal. Biglang nag-init ang gilid ng kanyang mga mata pagkakita sa malusog niyang mga anak. Salamat inay sa pag-aalaga mo sa mga anak ko. Emosyonal niyang sabi kasabay ang pagpahid ng luha. Gustong-gusto niya laging makikita ang kanyang mga anak, subalit nalulungkot naman siyang hindi kasama ang mga ito. Ilang sandali pa silang nag-usap ng kanyang ina bago pinatay ang linya. Sa mga sandaling yon, nagising na si Steven na nasa loob ng isang silid. Naalala niya kaninang may nagpatulog sa kanya habang inaabangan ng babaeng ni pangalan ay hindi pa niya nakuha. Napabuntong hininga na lang siya pagkakita kay Bernardo na lumapit sa kanya at malakas siyang sinapak. Ramdam ni Steven na tila naalog ang kanyang utak sa lakas ng kamaong tumama sa kanya. Dahil dito, nasubsob siya sa semento. Tatakasan mo ko? Tingin mo ba, hindi kita mahuhuli? Alipin na kita simula ngayon at wala kang magagawa kundi sundin ako. Naiintindihan mo ba? Sinakal siya nito gamit ang isang kamay upang ibangon sa pagkakasubsob. Gusto niyang lumaban,
Pero alam niyang makapangyarihan si Bernardo. Halos hindi na siya makahinga at nagdidilim ang kanyang paningin bago nito binitawan at binigyan ng babala bago iniwan. Bisan yan, dalhin sa klaban. Pagsayawin kung hindi kayo susundin, balian ang buto. Utos ng lalaki sa mga tauhan, kaya para siyang papel na tinangay ng 3 tauhan ni Bernardo at dinala sa shower room. Maglinis ka ng katawan, huwag mo nang tangkain tumakas. Di mo kami matatakasan. Tinawanan pa siya nito nang patulak siyang ipasok sa loob. Naikuyom niya ang kanyang mga kamao. At sa nananahimik na pader, nang mapag-isa ay pinagsusuntok niya yon hanggang sa maramdamang dumugo na ang kanyang kamay. Simula noon, gabi-gabing pinagkakakitaan ni Bernardo si Steven. Sumasayaw ito sa stage na kakarampot lang ang kasuotan at dahil sa gandang lalaki ni Steven ay naging mabenta ito sa mga matatandang babae. At habang ginagawa ang trabaho, ay iniisip na lamang ni Steven na balang araw makakawala din siya sa grupo kapag may sapat na siyang pera upang takasan ng malupit na lalaki. Kung gaano nagsisikap si Steven na kumita ng pera, ay siya ring pagtitiis at pagsisikap ni Christina upang matustusan ang pangangailangan ng kanyang mga anak sa probinsya. Hanggang sa lumipas ang 3 taon na dito uminog ang kanilang mga mundo. Sa kabilang dako naman, nagpapakasasa na ang mag-inang Matias at Matilda sa kayamanan ng mga Santana. Sa loob ng 3 taon na walang balita kay Steven, umaasa ito na wala na ang lalaki. Idineklara ni Matilda na patay ang lalaki. Kaya naman, kinausap nito ang abogado ng pamilya na ilipat kay Matias ang kayamanan ng mga Santana. Ma'am, what if bumalik si Steven? Ano gagawin natin? Isang gabi, habang kumakain ng mga ito, ay nagawang itanong ni Matias sa ina. Bahagyang nakukonsensya ang lalaki. Wala itong alam sa ginawang pagpatay kay Steven. Akala ni Matias, aksidente ang nangyari sa pagkawala bigla ng lalaki. Iho, 3 taon na nakalipas. Paano mo nasabing buhay pang lalaking yon? Napatango si Matias. Nag-iisip ng malalim. Ano ba talaga nangyari kay Steven, ma'am? Bakit biglaan na lang ang pagkawala niya? Curious na tanong ni Matias. Anak, huwag ka na magtanong. Hindi ka ba natutuwa na sa'yo na lahat ng kayamanan ng mga Santana? Ito yung matagal ko nang inaantay. May pagdududang sinulyapan ito ni Matias. Ma'am, bakit sa tono ng pananalita niyo, parang may kinalaman kayo sa pagkawala ni Steven? Lukot ang noo ni Matias na sinulyapan ng ina. Huminto sa pagsubo ang ginang at tumingin ng diretso sa anak. Kapag ba sinabi ko, ako ang dahilan kung bakit nawala si Steven, ano gagawin mo sa akin? Ipakukulong mo ba ako, anak? Napatayo si Matias na nanlalaki ang mga mata. Ikaw ang nagpapatay kay Steven? Gulat na gulat nitong wika. Hindi maintindihan ni Matias kung bakit nagawa iyon ng kanyang ina. Napakabait ni Steven sa kanila. Maging ang ama nitong pumanaw na. Ma'am, bakit? Wala ka bang napapansin ha, Matias? Bago nawala si Craig, lahat ng kayamanan ng mga Santana, tanging kay Steven niya lang ipinamana. Naalala ka malang ba niyang bigyan ng kahit na 25% ng share ng kumpanya? Ginawa ka niyang illegitimate, gayong itinuring mo siyang tunay na ama. Wala siyang kwenta, kahit na yung Steven na yan. Makasarili silang lahat. Wala akong hinagad kundi mapabuti ka. Dahil yun ang totoo, ma'am. Anak ko sa labas. At si Steven lang ang dapat magmana. Pero pasalamat na lang tayo na nakapagtapos ako ng pag-aaral. Magandang buhay. May maayos na trabaho. Sapat na yun. Wala akong pakialam. Kayong nasa yun ang lahat. Wala ka nang magagawa pa kundi pamunuan ang kumpanya. Isipin mong hindi tayo nag-usap tungkol kay Steven ngayong gabi. Wala ka natuklasan na kahit na ano. Naiintindihan mo ba? Pinanlisikan ito ng mga bata ng ina. Tahimik si Matias na di pa rin makapaniwala sa nangyari. Samantala sa loob ng 3 taong paghahanap ni Felicity kay Aldrin, ay hindi nito natagpuan ng lalaki. Ni wala itong naging balita kay Aldrin, ni bakas nito ay wala rin. Naging maayos naman ang buhay ng mga kapatid. Nagkaroon ng maayos na trabaho si Felicity. Napag-aral si Emily, subalit hinahanap-hanap pa rin ang puso nito si Aldrin. Napakalawak ng Maynila. Saan nga ba niya ito hahanapin? Hanggang ngayon, umaasa pa rin siyang magkakasalubong ang landas nila ni Aldrin.
Ate, kalimutan mo na si Kuya Aldrin. Alam kong sa loob ng 3 taon, naibalik na ang kanyang memorya at kasama niya na ngayon ang kanyang pamilya. Habang pinagmamasdan ni Felicity ang larawan nilang dalawa ni Aldrin, ay napakalungkot niya. Hindi man sila magkita, muling mananatili ito sa kanyang alaala. Basta, hindi tayo aalis dito sa Maynila hanggat hindi natin nakakita si Aldrin. Nararamdaman kong malapit na kaming magkita. Naaawang tinitigan ni Emily ang kapatid. Kahit sinabi niya nang kalimutan nito ang lalaki, nanatili pa rin itong umaasang makikita iyon. Kawawa naman ang kapatid niya. 2 beses nang nagmahal at nasaktan. Best friend, ano, sure ka na ba talagang aalis kay Boss Meng? Tanong ni Karen kay Christina habang nag-iimpake ng kanyang mga gamit. Katunayan ay nagpaalam na siya kanina kay Boss Meng at pinayagan naman siya ng amo na umalis sa kanyang trabaho. Maayos siyang pumasok at maayos siyang aalis. Nakapagpaalam na rin siya sa kanyang ibang mga kasamahan. Ngayong nakaipon na siya ng malaking halaga, makakapagpatayo na siya ng negosyo sa kanila at hindi niya naiiwan ang kanyang pamilya. Sinuliapan niya ito. Bakit ikaw, best friend? Wala ka bang balak na umalis sa trabahong to? Nakakapagod eh. Gabi-gabi, para ka nakikipagbuno. Nandun yung takot sa mga bastos na mga customer. Kaya sinikap kong makaalis sa trabahong to. Pahayag niya. Nagkibit balikat si Karen. Ayaw ko pang umuwi sa probinsya, best friend. Ang papangit ng mga lalaki doon, wala pang pera. Samantalang dito, bukod sa maraming gwapo at mabango syempre, malaman ang bulsa. Gabi-gabi may tip. San ka pa? Nakaingos nitong sabi. Kasi wala kang anak. Basta ako uuwi na. Bahala kang tumanda kay Boss Meng na walang pamilya. At ako naman, masayang babalik sa mga anak ko. Gumiti ito. Masaya ako para sa'yo. Dadalawin ko na lang kayo ng mga bata. Pero best friend, matanong ko lang, nagkita ba kayo uli nung admirer mo? Natigilan si Christina nang sumagi sa kanyang alaala ang lalaking nagpakilala sa kanyang Aldrin. Naikwento pala ni Joanna sa kanyang kaibigan ng tungkol dito. Sa loob ng 3 taon, hindi na muling nag-cruise pa ang landas nila. Lalo na't on-call waitress siya na kung saan-saan na-assign. Or baka kaya hindi na muling nagpanagpo ang landas nila dahil tuluyan na itong nakaalis sa trabaho. Mas mahirap naman kasi ang trabaho nito kumpara sa kanya. Hindi na. Saka imposible kami magkita nun uli. Wag na nga natin pag-usapan. Mag-iingat ka dito ha. Tatawagan na lang kita. Okay? Matapos niyang mag-impake sa konting damit, ay nagbihis na rin siya. Ngayon din ang kanyang balak na umuwi. So sorpresahin niya ang kanyang ina at 2 anak. Si Karen naman ay inihatid siya nito sa labasan hanggang sa makasakay ng taxi na maghahatid sa kanya patungong terminal ng bus. Matapos nilang magyakap, ay tuluyan na siyang sumakay sa taxi. Bye best friend, ingat ka sa biyahe. Kaway sa kanya ni Karen. Kinawayan niya rin ang kanyang kaibigan hanggang sa tuluyang nakaalis ang taxi na kanyang sinasakyan. Pagdating sa kanila, nagulat ang kanyang ina pagkakita sa kanya. Tina! Bulalas nito nagmula sa likuran ng bahay. Mabilis siyang lumapit sa ina matapos ibaba ang kanyang mga pasalubong at yumakap dito. Sa wakas anak, nakauwi ka na rin. Akala ko talaga, matatagalan pa bago ka malang makapagbakasyon. Sabi nito at mabilis na tinawag ang mga apo na nasa loob ng bahay. Mama! Mama! Masayang tumitili ang kanyang 2 anak habang patakbong palapit sa kanya. Naghahabulan na noon ang kanyang mga luha sa mata dahil sa kaligayahan at pananabik na mayakap ang kanyang 2 anak. Maging ang 2 bata ay umiiyak din ang pareho niyang yakapin. Sa gabing yun, buo na ang pasya ni Steven na matagal niya ng plinadong aalis sa grupo ni Bernardo. Sapat na ang lakas at perang hawak niya upang kalabanin ang lalaki. Bukod doon ay may kakampi siya. Hay, kanina pa kita hinihintay. Nakangiti ang may edad na babae, bagaman napaka-sexy at ganda pa rin ito. Ngumiti siya. Dilapitan niya ito at mabait na tinabihan. Inabot ng babae ang cellphone na hinihingi niya bago nagsali ng alak sa 2 kopeta. Hindi ito yung unang pagkakataong nakasama niya sa isang silid si Mrs. Torres. Pero panatag at kapante siyang kasama ito. Hindi kasi ito yung katulad ng ibang matrona na naghahanap ng aliw. May asawa ang babae,
Pero hindi na ito mahal ng lalaki at ang nais lamang ng ginang ay may kasama at kausap kahit na konting sandali. Naging magkaibigan sila at naikwento niya sa babae ang dahilan kung bakit siya napadpad sa lugar na ito. At nangako ang babaeng tutulungan siyang makaalis sa grupo ni Bernardo. Mayaman ang ginang, higit pa sa asawa nito at may lugar na siyang pupuntahan pagkatapos niyang pabagsakin si Bernardo. Matapos nilang makapag-usap ni Mrs. Torres ngayong gabi, ay nauna na ito sa labas. Doon ay hihintayin siya ng ginang kapag dumating na ang mga pulis. Palihim na tinawagan ni Steven ang mga pulis at nagpasa ng mga naipon niyang video na magpapabagsa kay Bernardo. Ang isang video ay ang mga lalaki nagsasayaw sa stage na halos wala nang suod sa club na ito. Ang pangalawang video ay kung paano nito minamaltrato ang mga kalalakihang bayaran kapag ayaw sumunod sa kagustuhan ng lalaki. Patagulang ang kanyang ginawang pagtawag sa mga pulis. Dahil bukod sa bawal silang gumamit ng cellphone, ay napaliligiran din ng bantay ang buong lugar. Kaya wala siyang choice kundi gawin yun sa loob ng banyo. Tinanong pa nga ng pulis ang kanyang pagkakakilanlan, subalit hindi niya sinabi. Sana lang paniwalaan siya nito. Matapos gamitin ang cellphone, pinagbubura niya ang ebidensya at itinapon ang cellphone. Sinugurong walang makakakita nito. Paglabas ng banyo, nakaabang sa kanya ang dalawang bantay ni Bernardo at masamang nakatingin sa kanya. Masyado ka matagal sa banyo. Agad siyang kinapkapan sa tagiliran. Binusisi lahat ng bulsa niya at pumasok ang dalawa sa banyo at naghalungkat sa loob. Halatang nagdududa ang dalawa sa kanya nang lumabas ang mga ito sa loob ng banyo. Sabihin mo, ano ginawa mo sa banyo? Tinanong pa siya ng isang bantay paglabas ng dalawa. Nagbawas. Kung ayaw niyong maniwala, hukayin niyo. Sarkastiko niyang sabi. Uundayan sana siya ng suntok ng isang bantay pero pinigilan ito ng kasama bago siya tinalikuran. Masamang tingin ang ipinukol niya sa dalawa at malalim na napambuntong hininga. Mabagal ang mga hakbang na sinundan ng mga ito. Wala pang 15 minutos, dumating na ang mga pulis. Kaya habang nagkakagulo ang mga tauhan ni Bernardo, ay mabilis siyang nakapuslit palabas. Tapos nang naliligayang araw mo, Bernardo. Habang isinusuot ang kanyang hoodie, ay bulong ni Steven. Napaigtad siya sa narinig na sunod-sunod na putok mula sa loob ng club, marahil lumaban sa mga pulis ang mga tauhan ni Bernardo. Aldrin, dito! Saktong may humintong kotse sa kanyang tapat at mabilis na binuksan ang pinto. Si Mrs. Torres yun na nasa driver's seat. Mabilis na sumakay si Steven na tila ba walang naririnig na kagaluhan sa loob. Saktong pagsampan ng lalaki sa kotse ay mabilis na pinaharurot nito ang sasakyan. At habang papalayo sa lugar na nagkulong sa kanya ng matagal na panahon, pakiramdam ni Steven ay nabunutan siya ng tinik sa kanyang dibdib. Ngunit hindi pa man sila nakakalayo ay may humarang na kotse sa kanilang unahan. Mabilis na nagpareno si Mrs. Torres. Nakilala kaagad ni Steven ang kotse ni Bernardo at alam niyang ito mismo ang nasa loob ng sasakyan. Napamura sa kanyang isipan si Steven nang mabilis nitong pinaandar ang kotse. Ang plano nito ay banggain sila. Saktong nasa tulay na sila sa mga oras na yon. Aldrin, tumalon ka na! Sigaw ni Mrs. Torres na iniwas ang sasakyan nang akmang babanggain sila nito. Mabilis ang naging kilos ni Steven na tumalon pababa ng kotse at nagpagulong-gulong hanggang sa gilid ng tulay. Sa gilid ng kanyang mga mata, ay inuhulog ng sasakyan ni Bernardo ang kotse ni Mrs. Torres. Nang marating ang gilid ng tulay, ay nasipatan siya ng lalaki matapos tumama ang headlight ng kotse sa kanya. Mabilis nitong inaatras ng sasakyan, bago nito pinaharurot patungo sa kanya. Nang matunugan ni Mrs. Torres ang gagawin ni Bernardo, ay mabilis nitong hinarangan ang kotse ng lalaki. Kita niya pa ang nag-aalalang pagsenya sa kanya ng ginang na tumalon, kaya walang pagdadalawang isip na tumalon sa malalim na tubig si Steven. Hindi siya nag-aalalang malunod dahil marunong siyang lumangoy. Pero kasunod niyang tumalon si Bernardo. Talagang totodasin siya nito. Sa tubig ay nagpang-abot sila. Nagpalitan ng malalakas na suntok. Ngayon nag-iisa ito at walang mga tauhan, kaya niya itong labanan. Hayop ka, Aldrin. Ang lakas na loob mong isuplong ako sa mga pulis. Akala mo siguro, hindi ko malalaman ang plano mo. Kaya papatayin kita. Gigil na gigil siyang pinagsusuntok ni Bernardo, ngunit bawat suntok nito ay
Sinasalo niya at mas malakas na suntok ang iginagawad niya rito. Ibubuhos niya ang matinding galit sa lalaki sa matagal nitong pagtrato sa kanya na parang basura. Basta hayop ka, Bernardo. Pinagkapirahan mo mga taong inosente at walang kalaban-laban sa'yo. Gigil niyang pinagsusuntok ang nguso ng lalaki. Gumanti naman ito ng suntok hanggang sa nakarating sila sa pangpang. Doon ay naramdaman niyang may pumalo sa kanyang ulo. Hindi niya na namalayan kung sino yon dahil nawalan siya ng ulirat. Maaaring isa sa mga tauhan ni Bernardo. Gabi, mabilis na pinaharurot ni Matias ang kotse at hindi alam kung saan pupunta. Basta naiinis siya sa kanyang ina matapos matuklasan ang kahayupang ginawa nito kay Steven. Hindi niya matanggap. Nalalabo ang kanyang paningin sa luha nang maramdamang walang preno ang kanyang sasakyan. At dahil may malaking truck siyang makakasalubong, ay umiwas si Matias. Kaya bumangga sa konkretong pader ang kanyang sasakyan, rason upang humampas ng malakas ang kanyang ulo sa manibela ng kanyang sasakyan. Nakatama siya ng hilo at ramdam niyang may likidong umago sa kanyang ulo. Sa mga oras na yon, saktong kalalabas lamang ni Felicity sa kanyang trabaho pagkakita sa humahagibis na sasakyang dumaan sa kanyang harapan. Napasigaw siya na makitang mababangga nito ang patawid na truck sa intersection. Mabuti at nakaiwas ang kotse, nga lang bumangga ito sa pader. Tulala si Felicity sa nasaksihan. Umuusok ang puwitan ng sasakyan at ni wala man lang sumaklolo sa lalaki. Mabilis siyang tumawag ng ambulansya upang saklolohan ang lula ng sasakyan. Kung di niya gagawin yun, walang tutulong dito. Sa kanya nilapitan ng kotse at binuksan ang pinto. Tulungan mo ko. Kumapit sa kanyang sugatang lalaki. Sir, sandali lang ha. Tumawag na ako ng ambulansya. Inalalayan niya itong makaalis sa sasakyan dahil delikado dahil umuusok yon hanggang sa loob at amoy na amoy niya ang gasolina. Hirap na hirap si Felicity hanggang sa tuluyan niya itong nailabas. Hindi pa man sila nakakalayo. Dinig nila ang pagsabog ng kotse nito. Kapwa sila nabuwal at tuluyang nawala ng malay ang lalaki. Sir! Sir! Nag-aalala si Felicity na tinapik-tapik ang may dugong mukha nito. Mabuti na lang at tumating na ang tinawagan niyang ambulansya. Mabilis na dinala sa pinakamalapit na ospital ang lalaki. Dahil wala itong kamag-anak na kasama, ay nagmagandang loob na si Felicity na samahan ito. Inasikaso naman kaagad ng doktor ang lalaki pagdating nila sa ospital. Mabilis na nilapatan ng gamot ang malaking sugat nito sa noo. Bisis, okay ng asawa mo. Ligtas na siya. Maswerte siya at maliit lamang ang sugat na tinamo niya sa pagbangga ng kotse nito sa pader. Sabi nito sa kanya na napagkamalan pa siyang asawa nito. Hindi na siya nagkomento pa tungkol dito at nagpasalamat na lang. Tinawagan niyang kamag-anak nitong nasa phone book sa cellphone ng lalaki. Habang si Matilda ay gulat na gulat nang malaman ang tungkol sa nangyari sa kanyang anak. Mabilis itong sumugod sa ospital kung saan itinakbo si Matias. Takot na takot ang ginang at labis na nag-aalala para kay Matias. Pagdating niya ay gising na ito at kausap ang isang babae. Matias, anak! Umiiyak na dinaluhong ang anak ng yakap pero itinulak ito ni Matias. Napatanga na lang si Felicity sa inakto ng lalaki sa ina nito. Halatang galit ang binata kaya hinayaan na niyang mag-usap ang dalawa habang siya ay nagpapaalam. Pinigilan siya ng lalaki at kinuha ang kanyang cellphone number. Sinabing tatawagan siya kapag nakalabas ito sa ospital. Pero hindi umaasa si Felicity. Ganun man, nagpasalamat siya at nagpaalam sa mag-ina. Umalis na kayo, ma'am. Hindi ko kayo kailangan. Matias, bakit ka ba nagsasalita ng ganyan? Dahil wala akong kriminal na ina. Umalis na kayo. Alis! Sigaw ni Matias sa ina at galit na iwinaksi nito ang kamay na nakahawak sa kamay ng lalaki. Nanlalaki na lang ang mga mata ni Matilda sa gulat. Hindi matanggap ni Matias ang ginawa ng kanyang ina kay Steven. Kailangan niyang makita ang lalaki. Umaasa siyang buhay pa ito magpahanggang ngayon. Samantala, nagising naman si Steven sa loob ng ospital. Napabalikwas siya ng bangon matapos maalalang may masasamang lalaking hinarangan ng kotse niya pauwi galing opisina. Bigla siyang pinaputukan at may 4 na kalalakihang hinablot siya. Binugbog at may matigas na bagay na pumalo sa kanyang ulo. Pagkatapos nun ay itinapon siya sa dagat.
Malakas na napasigaw si Steven ang bumangon. Tila masamang panaginip lamang ang mga nangyari. "Sir, kumalma ho kayo." Isang nurse ang lumapit sa kanya at tinurukan siya ng pampakalma. Kasunod nun ay isang ginang ang lumapit sa kanya. "Aldrin, you're safe now. Wala na si Bernardo. Nahuli na siya ng mga pulis at pinagbabayaran niya ng mga kasalanan sa'yo. Please calm down, okay?" Pagpapahinahon sa kanya ng babae, hinawakan siya sa kanyang kamay. Hinaplos ang kanyang buka. Hindi niya maalala ang babae, ni hindi niya alam ang sinasabi nito. Umiling siya. Anong nangyayari? Sinipat niya ang kanyang sarili. Inikot ang kanyang paningin. Saka siya nanlumo nang mapag-alamang wala siyang matandaan sa mga kaganapan sa kanyang buhay. 3 taon na ang lumipas. Nilinaw ng ginang na kasama niya sa ospital ang mga nangyari sa kanya. At kaya wala siyang matandaan dahil bumalik na ang kanyang alaala. Halos 3 taon siyang walang memorya. Steven Santana ang tunay kong pangalan. CEO of Santana Corp. Pagpapakilala niya sa ginang at kinamayan, nagpasalamat siya sa kabutihan nitong pagtulong sa kanya. Hindi makapaniwala si Mrs. Torres na napakayaman ng taong pinagkakitaan ni Bernardo ng halos 3 taon. Salamat naman at nagbalik ng alaala mo, Aldrin. I mean, Steven. Ngayon, makakabalik ka na sa pamilya mo. Malalim na nag-isip si Steven kung sino ang mga taong nagtangka sa buhay niya. Ngayong nakabalik na ang kanyang alaala, hindi siya titigil hanggat hindi nahahanap ang mga ito. Pagbabayaran na may pakana nito sa kanyang buhay. Salamat, Mrs. Torres, sa malaking bagay na nagawa niyo para sa akin. Habang buhay ko pong tatanawin ang malaking utang na loob sa inyo to. Aniya, umiling ito. Hindi dito natatapos ang pagkakakilala natin, Steven. Bagkus ay mananatili na tayong magkaibigan, okay? Hinawakan siya nito sa braso. Tumango siya at nagpasalamat dito. Ngayon, kailangan niyang magpagaling muna ng lubusan bago bumalik sa bahay. Ang nais niyang gawin ngayon ay pagtuunan ng pansin na mahanap si Christina. Hindi niya alam kung nagbunga ba ang minsang nangyari sa kanila. Kung nagbunga man, natitiyak niyang malaki na ngayon ang kanilang anak. Kumusta na kaya ito? Christina, hahanapin kita. Bulong ng kanyang isipan. 1 linggong mula nang bumalik si Christina sa kanilang probinsya, okay na ang mini grocery store na kanyang ipinatayo. Bukod sa kasama niya na ang kanyang mga anak at naaalagaan, ay kasabay noon ay may income na siya at hindi nakakapusin. Upang hindi mahirapan, kumuha siya ng isang makakatuwang na inilagay niya bilang kahera. Ngayong kasama niya na ang kanyang mga anak, ay wala na siyang hahanapin pa. Sulit ang kanyang pinaghirapan sa loob ng 3 taon. Alam niya ngayon, mabibigyan niya na ng magandang kinabukasan ang kanyang mga anak. Wala nang balak pang bumalik ni Matias sa kanila dahil sa ginawa ng kanyang ina. Kahit anong pagmamakaawa nito kay Matias na bumalik, ay hindi nakinig ang lalaki. Bagkus, paglabas nito sa ospital, tinawagan ni Matias ang babaeng nagligtas sa kanya. Makikituloy siya sa babae. Dito, hindi siya masusundan ng kanyang ina. Matagal bago sinagot ng babae ang tawag niya dahil nasa trabaho pa ito at hindi makakalabas sa ganung oras, kaya hiningi na lang niyang address ng pinapasukan ng dalaga. At handa siyang maghintay hanggang sa paglabas nito sa trabaho. Habang si Steven nakalabas na ng ospital at inihatid pa siya ni Mrs. Torres sa kanyang address. Hindi siya nito iniwan hanggat hindi siya nakakalabas ng ospital. Bago bumaba ng kotse ni Mrs. Torres ay nagpasalamat siya. Darating ang araw na makakaganti siya sa kabutihang ginawa nito para sa kanya. Kapwa sila nagpaalam sa isa't isa. Pagkaalis ng ginang sakay ng kotse, ay nag-doorbell na si Steven sa gate. Nanlaki ang mga bata ng guard pagkakita sa kanya. Halatang natakot. Sir, buhay kayo? Namumutla ito na parabang nakakita ng multo. Mang Noli, bakit yun naman nasabing patay na ako? Tanong niya. Napaawang ang labi nito. Si Mama Tilda, sir. Sinabi niyang patay na po kayo. Marahan siya nitong hinawakan sa kanyang braso. Sir, buhay ka nga! Buhay ka! Sigaw nitong parang maiiyak sa galak. Ang kanyang butihing ama pa ang nag-hire kay Mang Noli at malapit ito sa kanya. Ang madrasta niyang sinabing patay na siya kahit na hindi pa nito nasisiguro yon, naikuyom niya ang kanyang kamao at may pagdududang pumasok sa loob ng bahay.
Ano? Natakasan kayo ni Matias? Mga inutil, hanapin yung anak ko at huwag na huwag kayong babalik hanggat hindi niyo matatagpuan si Matias. Nasa pintuan na si Steven nang mapatigil sa pagpasok dahil sa sumisigaw na babae sa loob ng bahay. Ang kanyang madrasta ang nanggagalaiting iyon. Wala akong pakialam, basta iuwi niyo sa mansyon si Matias. Muling sigaw nito. Maya-maya ay namataan siya ni Manang na nasa pintuan. Sir Steven! Nanlaki ang mga mata nito pagkakita sa kanya. Dahil sa boses nito, napalingon sa kanyang gawi ang madrasta at kitang-kita niya kung paano ito nagulat din. Wala siyang imik na binabasa ang reaksyon sa mga bata ng kanyang madrasta. Naroon ang pagkadisgusto nang makita siya. Bakit inaasahan din ba nitong patay na siya? Steven? Buhay ka? Bahagya itong nautal ng magsalita. Ang maid ay nakalapit na sa kanya at galak siyang hinawakan. Salamat naman at buhay ka, Sir Steven. Akala namin tuluyan na kayong nawala. Napakalungkot ng bahay. Ikaw na lang ang tanging natitirang santana. Salamat, Diyos ko. Emosyonal pa rin si Manang. Dama niya sa boses nito ang sigla, kabaliktaran sa naging reaksyon ng kanyang madrasta. Steven, iho, tama si Manang. Salamat naman sa Diyos at ligtas ka. Late nitong reaksyon na nilapitan siya. Niyakap at hinagod-hagod ang kanyang likod, pero saglit lang. Tumango siya, hindi umimik, bago nagpaalam kay Manang at sa madrasta. Saka tinungo ang kanyang silid. Hindi niya alam kung anong nangyari sa loob ng 3 taon na wala siya. Sa kumpanya at lahat ng kanyang mga naiwan. Kumpleto naman ang kanyang gamit sa loob ng kwarto, na halatang kahit wala siya, ay nililinis pa rin ni Manang katulad ng nakasanayan niya. Agad hinanap ang kanyang cellphone at tinawagan ang kanyang kaibigan. Really bro? Ikaw to? You're still alive? Kahit si Kurt ay nagulat at hindi makapaniwalang buhay siya. Hindi mo ko makakausap ngayon kung wala na ako, Kurt. Malakas ang kutob kong hindi basta aksidente lang ang nangyari sa akin. Someone ordered the people who attempted to take my life. Aniya sa kaibigan. Ba't ho? Wala akong kilalang taong nakaaway mo. Yun na nga, Kurt eh. Yun na nga alamin ko. Uubusin kong lahat ng kayamanan ng mga santana para lang mabigyan ng katarungan na nangyari sa akin. Magbabayad sila kung sino man ang taong yun. Dude, pag-iingat ka. Mas maigi kung hindi ka magpapahalata sa mga plano mo. Sa tingin ko, malapit lang sa yung taong nagtangka sa buhay mo dahil alam niyang bawat galaw mo. Pagbatsyag ka sa paligid mo. Alam ko yun, Kurt. Salamat. This time, kaya ko ng sarili ko. Nga pala, may ipapahanap akong tao sa'yo. Si Christina. Panguhula ng kaibigan. Alam kasi nito ang kanyang plano. Pero kung kailan nakilala niya na noon ang babae at may nabagitan sa kanila, saka naman may masamang nangyari sa kanya. Hindi ko alam kung saan ko siya hahanapin. Tanging nakausap ko lang about kay Christina ay ang best friend niyang si Karen. Siya ang una mong hanapin. I'm sure siya ang nakakaalam kung nasaan si Christina. Sinong Karen? Yung syota ng bayan? Yung on-call waitress sa club? Dude, paiduda kung peperahan lang tayo noon. Galit ang boses ni Kurt. Hindi niya makakalimutan ng babaeng yon nang minsang makipagkita upang sunduin si Christina. Ininsulto pa siyang hindi kayang magbayad ng milyon dahil mukha daw siyang walang savings. Dude, please, kailangan kong makita at makausap si Christina. Hanapin mo siya para sa akin. Kailangan ko siyang makausap. Gusto kong magpaliwanag sa kanya. Kasi baka anong isipin niya pagkatapos na namagitan sa amin. Please, dude. Pagmamakaawa ni Steven. Sa pagpupumalit ni Steven, ay naawa naman si Kurt sa kaibigan. Kaya pumayag na ito sa kanyang pakiusap. Laking pasasalamat ni Steven kay Kurt. Kaya naman ang kanyang kaibigan ang pinahanap niya kay Christina. Dahil hahanapan niya rin ang mga kriminal na nagtangka sa buhay niya. Gusto niya bago pa man nakita ni Kurt si Christina, maayos na ang lahat. Sa mga sandaling yon ay halos magwala si Matilda sa kanyang silid dahil sa napag-alamang buhay si Steven. Hindi matanggap ng babae na nawala ng saysay ang pinaghirapan niya. Sumasabay ang kanyang anak na tinakasan siya at basta na lamang itong tinalikuran. Hindi ba nito naisip na ang lahat ng kanyang ginawa ay para kay Matias? Hindi siya papayag na hindi makita ang anak. Pero sa ngayon, uunahin niya muna ang problema kay Steven. Kung talagang may sapusa ang buhay nito,
Siguro naman, sa pangalawang pagkakataon, hindi na siya mabibigo. Siya na mismo ang tatapos sa lalaki. Hello, magkita tayo. May ipapagawa ako. Utos ni Matilda sa taong tinawagan. Sige po, ma'am. Sagot sa kabilang linya. Mabilis na lumabas si Matilda sa kwarto at tuloy-tuloy sa labas. Saktong paglabas ni Matilda, siya ring paglabas ni Steven sa kanyang kwarto. Nakita ng binata ang pinagdududahang babae, kaya naman nagpasya siyang palihim itong sinundan ni Steven. At hindi akalain ni Steven na sa kanyang gagawin ay doon matutuklasan ang kahayupang ginawa ng kanyang madrasta. Mga palpak kayong lahat! Pinagsasampal nito ang 4 na lalaking nasa harapan ng kanyang madrasta. At ang mga lalaking yun ay pamilyar sa kanya. Ito yung humarang at nambugbog sa kanya noon. So ang kanyang madrasta pala ang may kagagawan kung bakit siya nawala ng amnesia. Habang nag-uusap-usap ang mga ito, ay kinuhanan niya ng video upang magkaroon ng ebidensyang ito ang may kagagawan sa pagpapapatay sa kanya. Ma'am, bakit po? Ano nangyari? Gulat naman ang pinakapinuno ng grupo sa puang mukhang tinamaan ng sampal. Nagtatanong ka pa? Ang sabi ko, gawin niyo ng maayos. Pero sayang lang ang ibinayad ko sa inyong lahat. Buhay pa si Steven at ang nais ko ngayon ay tuluyan niyo siyang patayin. Mando ng babae. Nagulat ang 4 nang malamang buhay si Steven. Habang siya ay manganing-nganing suguri ng mga ito, pero kinalaman niya ang sarili at patuloy sa pagkuha ng video hanggang sa matapos ang usapan ng lahat. Paano niyo nagawa sa akin to, tita? Itinuring ko kayong ina. Tanong niya sa ginang pagdating nito galing sa pakikipagkita sa mga tauhan nito. Galit ang boses niya, hindi mapigil ang emosyon. Tumawag na siya ng mga pulis upang ipadambot ang ginag. Ipakukulong niya ito at pagbabayaran ng ginawa sa kanya. Dahil sa kanyang madrasta, nakulong siya sa 3 taong pagiging alipin kay Bernardo. Pero at least, pinagdudusahan na rin ng lalaki ang mga kasalanan nito ngayon sa kulungan. Anong sinasabi mo, Steven? Huwag na kayong magmaang-maangan pa. Nanlaki ang mga mata nito, nanginig sa takot at parang nawala sa sarili. Hindi pwedeng mangyari to. Umiyak ang babae at nagdrama sa kanyang harapan. Sinabi nito ang mga hinanakit at kung paano humantong ang lahat sa ganito. Pero anuman ang rason nito, kailangan pa rin iyong panagutan ng madrasta. Pagdating ng mga pulis, ay mabilis itong pinusasan. Nagwala ang babae habang dinadala sa patrol car. Naiwan ng isang pulis na siyang kinausap niya tungkol sa kasong isasampa laban sa madrasta. Gusto niyang makulong ito ng panghabang buhay. Nakahinga ng maluwag si Steven nang nawala sa kanyang paningin ng babae. Steven, iho! Totoo ba ang mga narinig ko kanina? Nag-aalalang tanong ni Manang nang lapitan siya. Oo, Manang. Pakilinis ng buong bahay. Gusto kong tanggalin mo lahat ng mga gamit na mag-inang Matias at Matilda. Ibalik mo ang mga larawan ni Mama at Dad sa sala, maging sa kwarto nila. Wala kang ititirang gamit ni Matilda. Lahat ng yun, itapon mo. Galit niyang utos bago ito tinalikuran. Nabalitaan naman ni Matias ang pagbabalik ni Steven. Natuwa siyang buhay ito at inaasahan niya na nakakulong ang kanyang ina. Dinalaw niya ito sa kulungan. Umaten sa hearing ng ina hanggang sa patawan ito ng habang buhay na pagkakabilanggo. Umiiyak ang kanyang ina nang yakapin siya na punong-puno ng pagsisisi. Panay itong hingi ng tawad kay Steven, maging sa kanya. Pero naging matigas ang lalaki hanggang sa dalhin na ng mga pulis ang kanyang ina. Nilapitan niya si Steven upang humingi rin ng tawad. Hindi ko alam ang plano ni Ma'am Steven, kaya ako umalis dahil kinasusuklaman ko siya. Sana dumating ang araw na mapatawad mo pa si Ma'am, pero hindi ako nagmamadali. Mabigat ang naging kasalanan niya sa'yo. Patawad, Steven. Para na rin kitang kapatid. Damo ni Steven ang sinseridad sa boses ni Matias. Walang halong pagkukunwari kahit pa nitong mga nakaraang araw sa pagdinig ng kaso ni Matilda at natutuwa siyang hindi ito katulad ng inang gahaman. Ngayong naibalik na muli sa kanya ang kumpanya at naisaayos niya na ang lahat, gusto naman niyang pagtuunan ng pansin ng kanyang sarili at hanapin ang babaeng naging laman ng puso't isipan niya. Tinapik niya si Matias. Naniniwala ako sa iyo, Matias. Salamat at hindi ka katulad ng iyong ina. Bukas, hihintayin kita sa opisina. Ang gusto ko, baga tuwag nating patakbuhin ang naiwang negosyo ni Dad. Dahil alam kong itong nais niya. Huwag ka mag-alala. Darating ang araw na
mapapatawad ko rin si tita. Salamat, Steven. Sabi nitong niyakap siya tinapik sa kanyang balikat. Pagkatapos, saka sila naghiwalay na dalawa. Samantala, si Kurt naman ay natagpuan na si Karen at katunayan ay kaharap niya ito ngayon sa isang restaurant. Sigurado ka bang si Steven Santana ang naghahanap kay Christina as in? Nandidilat ang mga mata ni Karen. Paano ba naman, ilang taon na ang lumipas simula ng walang paramdamang lalaki. Para itong bulang naglaho. Akala ni Karen, hindi na talaga interesado si Steven kay Christina. Mahabang storya, may masamang nangyari kay Steven kaya hindi niya kaagad nabalikan si Christina. Sige na, ibigay mo na sa akin ang address ni Christina. Buwan kitang hinana para lang mapagbigyan si Steven. Inirapan ito ni Karen. Tingin mo, ganun ko kadaling ibibigay sa yung address ng best friend ko? Hindi mo ba alam na ang daming sakripisyo ng kaibigan ko dahil dyan kay Steven? Galit na pinag-cross ni Karen ang dalawang braso sa harapan. Ano naman ang kinalaman ko sa sakripisyo ni Christina? Napag-utusan lang ako, babaeng syota ng bayan. Sabi ni Kurt at masamang tiningnan si Karen. Inis naman itong ibinalik ang masamang tingin kay Kurt. Pwes, para maniwala ako nagsasabi ka nga ng totoo, iharap mo ako kay Steven. Sinasabi mo bang sinungaling akong tao? Ikaw ang nagsabi nun, hindi ako. Talagang inuubos ang pasensya kung babae ka? Kumuyom ang kamao ni Kurt at mangani-nganing patulan ng babae nang may kumalabit sa kanyang likuran. Kuyang Pogi, ubusin niyo na po tong paninda ko para makauwi na po ako. Sige na po, may sakit ang nanay ko, pambili lang po ng gamot. Nagmamakaawa ang bata sa kanyang likuran. Nakita niya ang hawak nitong bulaklak na ibinibenta. Naku, wala naman akong pagbibigyan ng bulaklak. Tumingin ang bata kay Karen. Kay ating maganda niyo po ibigay. Bagay na bagay po kayong dalawa. Nalukot naman ang mukha ni Karen sa narinig. Tumikwas ang kilay pero naglandas ang tingin sa gwapong lalaki. Saktong tumingin sa kanya si Kurt kaya inirapan niya ito. Naisip naman ni Kurt na kapag binigyan niya ng bulaklak si Karen, ay ibibigay din ito ang address ni Christina. Kaya pinakyaw niya na ang bulaklak ng bata. Tuwang-tuwa ito nang umalis at nagpaalam pa sa kanya. Oh, para sa'yo. Alam kung di ka pa nakakatanggap ng bulaklak. Kawawa ka naman. Sabay abot ni Kurt ng rosas kay Karen. Wow tingin mo sa sarili mo, Prince Charming? For your information. Hindi na naituloy ni Karen ang sasabihin ito nang si Kurt na mismo ang kumuha ng kamay ng babae at inilagay dito ang bulaklak. Ayan na ha, sa'yo na. Dami mo pang sinasabi. Ano na, asan ang address ni Christina? Bilisan mo at nag-aantay si Steven. Inip na sabi ni Kurt. Lihim namang napangiti si Karen at bahagyang kinilig sa hawak na bulaklak. Tuloy, lumambot ang puso niya at maibigay kaagad kay Kurt ang address ng kaibigan. Pagkatapos ay masayang nagpaalam ang lalaki. Matapos makuha ni Steven ang address ni Christina, heto, nag-iimpake na siya. Hindi siya uuwi hanggat hindi napapa-oo ang babae. Hindi lang bilang surrogate ang nais niya kay Christina kundi asawa. Siya ang lalaking unang dumating sa buhay nito at malinis niyang nakuha. Kaya naman, pananagutan niya ang dalaga. Manunuyo siya kahit na matagal. Salamat sa kaibigang tumulong sa kanya upang makuha ang address ni Christina. Sure Steven, balitaan mo ko ha. Gusto ko rin makilala ang babaeng mahal mo. Sana pagbalik mo na Maynila, kasama mo na siya. Kausap ni Steven si Matias sa mga sandaling yon sa cellphone na pansamantalang maiiwan sa kumpanya. Good luck sa akin. Medyo kinakabahan ako. Pero buong loob ko nahaharap sa kanya. Hindi ko siya titigilan hanggat hindi ko siya madadala pabalik ng Maynila. Uwi ka na Steven. Kaya mo yan, ikaw pa ba? Saka Steven, pagbalik mo, ipakikilala ko rin sa iyo ang babaeng nagligtas ng buhay ko at girlfriend ko na ngayon. Kaya pagbalik mo, double wedding ang ganap nito. Nakatawang sabi ni Matias sa kabilang linya. Talaga? Congrats Matias, namit mo ng babaeng para sa iyo. So paano? I have to go. Maagang flight ko. Thank you Steven, mag-iingat ka. Sabi ni Matias at nagpaalam na rin. Napabuntong hininga si Steven. Wari bay, pinalalakas ang kanyang loob. Saka binuhat ang travel bag at lumuwas na ng silid. Nakangiti pa si Manang nang madaanan sa hardin. Nakahanda na rin ang driver niyang maghahatid sa kanya sa airport. Tinanguan ang mga ito at nagpaalam kay Manang na ito na muna ang bahala sa mansyon
habang wala pa siya. Matias, sino yung kausap mo? Nakangiting lumapit si Felicity sa kasintahan. Yes, boyfriend niya na si Matias. Hindi niya alam kung bakit basta nangyari na lang. Sabi nga ng ilan, ang taong nakalaan para sa'yo, hindi kailangan hanapin. Pilitin, kundi kusa itong darating. At sa tagal niyang nag-iintay sa taong yon, ngayon ay dumating na. Minahal siya ni Matias, hindi dahil sa iniligtas niya ang buhay nito, kundi minahal siya ng lalaki kung anong nakita nito sa kanya. At para kay Felicity, sapat na si Matias. Si Steven, kapatid ko, hindi tunay na kapatid, pero turingan namin parang tunay na magkadugo. Inabot ni Matias ang kamay ni Felicity at iniupo ito sa tabi nito. Magbalik na Maynila, makikilala mo siya. Tanda ka na ba? Medyo kinakabahan ako, Matias. Pero oo, gusto ko mamit ang kapatid mo. Barahang hinawi ni Matias ang ilang hibla ng buhok na nakatakip sa mukha ni Felicity at tinitigan ito. Huwag ka mag-alala, magugustuhan ka niya para sa akin. Babait si Steven. Nakangiting saad naman ni Matias. Sa sinabi ni Matias ay napangiti na rin si Felicity. Sa araw na yon ay abala si Christina sa kanyang grocery store. Kasama niyang kambal sa araw-araw na duty niya rito. Naroon din ang kanyang ina na tumitingin sa kambal. Si Steven naman paglapad ng airport ay nagtanong-tanong na lamang siya upang marating ang address ni Christina. Sumakay siya ng jeep at pagbaba ay sumakay uli ng tricycle. Malayo ang lugar ni Christina dahil mas matagal pa ang ibiniyahe niya sa jeep at tricycle kesa sa airplane. At dahil may inaayos na kalsada, halos 2 oras siyang na-traffic dahil sa one-way lang ang daan at napakahaba pa. Tila ba challenge sa kanyang araw na yon? Siguro, hinihingi ng pagkakataon kung talagang seryoso siya sa kanyang hangarin. Pagdating sa bahay ng dalaga, walang katao-tao. Kumatok siya pero walang sagot. Tao po, tao po. Sunod-sunod ang kanyang naging katok. Sa gate. Walang tao dyan, kuya. Nasa tindahan po sila kapag gantong oras. Napalingon si Steven sa boses ng dalagitang napadaan. Ganun ba? Pwede mo bang ituro sa akin kung nasan yun? Tanong niya. Gumiti sa kanya ang dalagita. Tara, sasamahan ko na po kayo. Mabait nitong sabi at nagpatiuna. Walking distance lang naman pero kinaiinipan ni Steven ang bawat sandali. Hanggang sa narating na nila ang mini store na ayon sa dalagita ay pagmamay-ari ni Christina. Salamat. Ito para sa'yo. Nag-abot siya ng 1,000 sa dalagita bilang kapalit ng pagsama nito sa kanya. Pero tinanggihan nito iyon. Tulong lamang daw iyon kaya wala namang bayad. Natuwa naman siya rito kaya dinagdagan niya pa ng 1,000. Kaya napaiyak ito sa tuwa at sinabing may sakit nga raw ang bunsong kapatid at mangungutang lamang sana ito ng bigas. Pero dahil sa bigay niya ay napakalaking tulong nito sa kanya. Nagulat na lamang siya nang tawagin nito ang babae sa loob na di nagtagalay. Lumabas ang babae, karga ang 2 bata. Malalaki ang naging hakbang niya palapit dito at nakatitig sa babae. Ate, maiwan ko na po kayo. Salamat po dito, kuya. Paalam ng dalagita at mabilis na tumalikod. Matagal silang nagkatitiga ni Christina. Abang siya, nakatingin sa 2 batang karga nito. At ang batang yon ay kamukhang kamukha niya. Hindi siya pwedeng magkamali. Anak niya ang 2 batang ito. Nagbunga ang minsang nangyari sa kanila. At dahil magkaroon siya ng amnesia, hindi niya nabalikan si Christina. Hindi maiwasang mapahagulhol ni Steven habang nakatingin sa kanyang mga anak. Mabilis niyang niyakap si Christina. I'm sorry, hindi kita nagawang balikan dahil may masamang nangyari sa akin. Mahal kita, kaya nandito ako ngayon sa harapan mo. Tulala si Christina habang nakatingin sa lalaki. Nalilito siya kung si Aldrin ba or Steven ang nasa harapan niya ngayon. Anong kailangan mo sa akin? Nandito ako para pakasalan ka. Pwede bang magpakilala ka muna kung ikaw ba si Aldrin or Steven? Dahil kapwa kayo mga sinungaling. Inis na sabi ni Christina at tinalikuran ng lalaki. Hapon na yon at pauwi na sila, kaya isasara niya na ang mini grocery. Pero si Aida na at ang kanyang ina ang bahala noon. Nauna na silang umuwi ng kanyang mga anak. Sandali, anong ibig mong sabihin? Kung ganun, nagkita tayo bilang Aldrin no may amnesia ako? Pilit inaalala ni Steven kung paano muling nag-cross ang landas nila ni Christina noon.
Kaso hindi niya iyon maalala. Basta pamilyar sa kanyang pangalang Aldrin. Dahil sabi sa kanya ni Mrs. Torres, ito nga ang kanyang gamit na pangalan noong may amnesia siya. Napatigil naman sa paglalakad si Christina at napalingon sa gawi ng lalaki. Kung ganun ikaw yon, si Steven at Aldrin, isa? Napalunok siya, kaya pala pamilyar sa kanya kahit na ang halik nito. Mabilis ang mga hakbang ni Steven na nilapitan ng babae at niyakap. Tama ka, Christina. Ako nga yun. Kaya hindi kita maalala na balikan dahil nawalan ako ng memorya. And now na nandito na ako, hindi na kita muling iiwan. Kayo ng mga anak ko. Umiiyak pa rin si Steven. Kinuha nito kay Christina ang dalawang anak na kanina pa nagtataka sa kanilang dalawa. Pero hindi lang magawang magtanong. Mga anak, andito na si Daddy. Hindi ko na kayo iiwan muli. Magkakasama na tayo. Bulong ni Steven habang karga pareho nito ang dalawang bata. Naiiyak din si Christina. Wala siyang makapanggalit kay Steven dahil valid ang reason nito. Bagkus ay nais niyang malaman kung paano nabalik ang memorya ni Steven at kung anong sunod na mangyayari ngayong nagbalik na ang lalaki. Mabilis na pinatawad ni Christina si Steven dahil ito naman talaga ang ama ng kanyang mga anak. Kahit ang kanyang ina ay sinabing tanggapin na ang panunuyo ng lalaki na umabot lang naman ng 1 week. Pagkatapos noon ay lumuwas sila ng Maynila kasama ang kanyang ina. Dahil dito ni Steven nais magpakasal. Nang magkaharap sina Steven at Felicity ay hindi na maalala ng lalaki ang babae. Gulat na gulat ang babae pero lihim na ikinatuwa ni Felicity dahil nalaman niyang nasa maayos na si Aldrin na kanyang minahal. Isa pa, napakabait ni Christina at may anak na rin ang dalawa kaya mananatiling lihim na lang ang lahat ng nakaraan. Masaya na rin naman siya sa mapagmahal niyang nobyo na si Matias at napakaswerte niyang minahal nito, sila ng kanyang kapatid. Sa buwan na yun nga ay double wedding ang nangyari at masayang masaya ang dalawang ikinasal na sina Felicity at Matias at Steven at Christina. Ang grande ang kasal na dinaluhan ng marami. Hindi nagtagal, ang couple na sina Matias at Felicity dahil maagang alis patungo sa kanilang honeymoon. Sakto lang na binating ng mga ito ang isa't isa bago tuluyang umalis sa mga ito. Best friend, congratulations ha! Sa wakas, ito na yun talaga. Si Steven or Aldrin na talagang for life mo. Hindi ko talaga akalain na sa ibang relasyon na lang ako kikiligin. Ako kaya, kailan? Himutok ni Karen na nakanguso. Sus, baka natagpuan mo rin naman ang dawan mo ah. Sabay nguso kay Kurt na nakatingin kay Karen sa di kalayuan. Kahit naabala itong makipag-usap sa kanyang asawa na si Steven. Parehong abay ang dalawa sa kasal nila Steven dahil malapit din itong kaibigan ng kanyang asawa. Katunayan ay nalaman niyang si Kurt ang gumawa ng paraan upang makuha kay Karen ang kanyang address. At agad namang ibinigay ni Karen kay Kurt. Kaya naman, mabilis siyang pinuntahan sa probinsya ng asawa nang malaman ito kung saan ang address niya. Kung si Kurt lang naman, wag na. Mga ganyang klaseng lalaki ang mga two-timer no. Ibali na lang mas gugustuhin ko pang maging matandang dalaga. Pairap nitong tiningnan si Kurt. Nang mapansin ng lalaking ito ang kanilang pinag-uusapan, ay nakita niyang palapit ito sa kanila. O paano, pupuntahan ko lang si Steven. Good luck sa inyong dalawa. Sana next year, kayo naman ang ikasal. Nakangiting sabi ni Christina sa kaibigan, sabay talikod. Nagkukumahog naman si Karen na sinundan nito si Christina, ngunit hinarang ito ni Kurt. Di ka ba nahihiya? Moment na mag-asawa iistorbohin mo. Maghanap ka kayo ng sarili mong love life. Uulitin ko sa'yo, Kurt ha. Kung ikaw lang naman, wag na. Ayaw mo sa akin? Sure ka? Paano kung ligawan kita ngayon? Ayaw mo pa rin ba? Natigilan si Karen na tumingin kay Kurt. Seryoso ka ba? Sa edad ko to, maglolo ko pa ba ako? Ang totoo niyan, gusto ko na magka-baby tulad ni Steven at Christina. So ano na, sinasagot mo na ba ako? Oo kung seryoso ka talaga sa paliligaw mo sa akin, dapat magtiyaga ka no? Oo naman, basta bibigyan mo ko ng pag-asa, okay? Kanuwaring nag-isip si Karen sa huli, ay umuo na rin ito sa lalaki. Matapos ang maghapong party ay pagod na umuwi ang mag-asawa. Tulog na nga ang kanilang mga anak pagdating nila sa bahay. Sabay na nag-shower ang dalawa at sabik na ipinadama ang pagmamahala nila sa isa't isa. Sinulit ni Steven ang mga panahong na walay ito sa kanya
Kinabukasan, tanghali na nang magising si Christina marahil sa pagod dahil sa pinagagagawa nila ni Steven kagabi. Naririnig niya ang kanyang mga anak sa hardin na tumitili. Nang dumungaw siya sa bintana, nakita niyang nakikipaghabulan ng dalawa kay Steven, kaya naman pala tuwang-tuwa. Napangiti siya at inayos kaagad ang sarili sa banyo, saka bumaba na. Nadatnan niya sa kusina na magkatuwang na naghanda ng pang-almusal, si Manang at ang kanyang ina. Magandang umaga! Anak, mabuti naman at gising ka na. Sakto at nakaluto na kami. Masayang wika ng kanyang ina. Dinig nila ang masasayang tili sa labas ng kambal. Kaya napapatingin siya sa labas at maging sinamanang. Hay, mula nang dumating ang kambal sa mansyon, palaging masaya. Palatak ni Manang. Nako, pagbalik ko ng probinsya, nalulungkot talaga ako nito. Inay, dumito na lang kaya kayo. Total ando naman si Aida na mag-aasikaso ng tindahan. Sabi niya sa kanyang ina, pero tumanggi ito dahil mas komportable nga raw ito sa bahay kesa rito. Kaya nangako na lang siyang dadalasan umuwi sa kanilang probinsya na sinang-ayun na naman ito. Sa umagang yun, magkakasalo silang nag-almusal sa hardin kasama ang mga katulong na para lang magpapamilya. Sabi nga ni Steven, lahat ng helper nito sa bahay ay loyal sa kanila, kaya mahal ito ng kanyang asawa. Dahil dito, mas lalo niyang hinangaan ang kanyang asawa. Habang pinagmamasdan niya ang kumpleto at masayang pamilya, nasabi na lang niya sa kanyang sarili na wala na siyang hahanapin pa. Wakas.